Nang araw na basahin ang testamento ng kanilang ama, pinaghati-hatian ng kanyang mga kapatid ang malaking kayamanan. Sa kanya napunta ang isang matandang kabayo na walang sinumang gusto. Pinagtawanan siya sa harap ng abogado. Tinawag siyang walang silbi sa pamilya. Ang hindi nila alam, ang hayop na iyon ay nagtatago ng isang bagay na itinago ng kanilang ama sa loob ng 30 taon. At kapag natuklasan niya ito, pagsisisihan nila ang bawat pagtawa. Nang araw na ilibing si Don Alejandro Reyes, ang pinakamayamang tao sa lambak ng Batangas, umulan ng malakas na parang nakikiramay din ang kalangitan. 3 araw pagkatapos, umupo ang 4 niyang anak sa harap ng abogado upang pakinggan ang testamento. Si Nicha, ang bunso, ang umuko pa sa upuan na pinakamalayo sa pinto. Hindi niya alam na magbabago ng tuluyan ang kanyang buhay sa hapon na iyon. Binuksan ng abogado, isang lalaking may uban at makapal na salamin, ang selyadong sobre at nagsimulang bumasa. Kay Ramon, ang panganay, nakatalaga ang 200 hektarya ng lupang sakahan at ang mga pangunahing bank account. Kay Eduardo, ang pangalawa, napupunta ang lahat ng baka, mahigit 150 ulo na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Kay Felicia, ang nag-iisang babae bukod sa kanya, ipinamamana ang negosyo ng mga purong dugong kabayo na may tresato rehistradong kabayo at ang mga pasilidad ng pangunahing asyenda. At sa aking anak na si Nika, basa ng abogado ng may mahinang tinig, iniwan ko si Baguio. Si Ramon ang unang tumawa. Hinampas niya ang mesa ng bukas na palad at humalakhak na umalingaw-ngaw sa mga pader ng opisina. Sumandal si Eduardo sa kanyang silya na may mapanuksong ngiti. Ang baliw na kabayo, iyon lang ba? Sabi ni Ramon nang hindi makapagpigil. Tiningnan ni Felicia si Nika nang may kalkuladong lamig. Iminumungkahi ko na ibenta mo na lang sa katayan bago pa mamatay sa katandaan at magbayad ka pa ng libing. Walang halaga ang hayop na iyan, mas mahal pa ang kinakain. Dagdag ni Eduardo habang direktang nakatingin sa kanyang mga mata. Alam ni Papa na ikaw ang walang silbi sa pamilya, kaya sa iyo niya iniwan ang tanging wala ring silbi. Kailangan ng abogado na humingi ng katahimikan ng 3 beses. Pakiramdam ni Nicha ay nauubusan siya ng hangin. Hindi siya umiyak. Hindi siya sumagot. Nanatili siyang walang kibo habang nilalagdaan ng kanyang mga kapatid ang mga dokumento at pinaghahati-hatian ang mga ari-arian na hindi man lang niya alam na umiiral. Nang lumabas siya sa opisina na iyon, wala siyang pera para bayaran ang transportasyon ng isang kabayo na walang sinumang gusto. Wala siyang sariling bahay o ipon. Ang tanging natitira sa kanya ay ang huling mga salita na ibinulong ng kanyang ama sa ospital. Mga salitang hindi niya naintindihan noon. Alagaan mo siya, tulad ng pag-aalaga ko sa iyo, at ipapakita niya sa iyo ang hindi nakikita ng iba. Lumakad si Nicha ng 3 kilometro sa ilalim ng ulan hanggang sa makarating sa asyenda kung saan nanirahan si Baguio sa huling 10 taon. Ang kabayo ay nasa isang hiwalay na kural, nakahiwalay sa ibang mga hayop, na parang isang sakit na walang sinumang gustong mahawaan. Ito ay isang malaking kabayo, may maitim na balahibo, at may mga lumang peklat. Ito ay 11 taong gulang at may reputasyon na kinatatakutan ng sinuman. Sinipa nito ang 3 propesyonal na tagapagsanay, kinagat ang isang veterinaryo at sinira ang mga bakod na kahoy na parang papel lamang. Tinawag ito ng mga manggagawa sa asyenda na demonyo at nag-sign of the cross sila kapag dumadaan malapit. Pinagmasdan ni Nicha ito mula sa labas ng kural. Tiningnan siya ng hayop ng may pagdududa, humihingal at inililipat ang mga tenga nito sa likod na parang handang umatake. Binibining Nicha. Ang boses ay nagmula sa likod. Si Mang Tonyo iyon, ang dating katiwala ng kanyang ama. Siya ay 70 taong gulang, nakakuba ang likod dahil sa dekada ng pagtatrabaho at may kalyo ang mga kamay ng isang taong mas kilala ang lupa kaysa sa anumang libro. Mang Tonyo, anong sorpresa? Hindi ito sorpresa, binibini. Pinakiusapan ako ng iyong ama na narito ako kapag kinuha mo siya. Kumunot ang noo ni Nicha. Alam ni Papa na pupunta ako. Dahan-dahang tumango si Mang Tonyo. Maraming alam si Don Alejandro. Humingi siya ng pabor sa akin bago mamatay. Sinabi niya na dapat kitang tulungan, ngunit hindi ko maaaring sabihin kung bakit hanggat hindi mo ito nadiskubre ng mag-isa. Ang matanda ay tumingin kay Baguio. Hindi ko responsibilidad na ihayag iyon, ngunit matutulungan kitang ihatid ang hayop. Mayroon akong truck at trailer. Oh, at alam ko ang isang ipinahiram na lupa kung saan ka maaaring manatili habang naghahanap ka ng mas magandang lugar. Wala ni anuman ang naintindihan ni Nicha. Nagiwan ng instruksyon ng kanyang ama
May utos si Mang Tonyo na tulungan siya at isang kabayo na kinamumuhian ng lahat ay nagtatago ng isang bagay na kailangan niyang tuklasin ng mag-isa. Nagpatong-patong ang mga tanong ng walang sagot. Bakit gagawin ni Papa ang lahat ng ito? Sumagot lang si Mang Tonyo, dahil mas kilala kanya kaysa sa iniisip mo. Ang ipinahiram na lupa ay isang bahagi ng lupa sa labas ng bayan na may isang kubo na walang kuryente o dumadaloy na tubig. Ito ay pag-aari ng isang malayong pinsan ni Mang Tonyo na umalis upang magtrabaho sa Hilaga at hindi na planong bumalik sa loob ng maraming taon. Inilagay ni Nietzsche si Bagyo sa isang pansamantalang kuwadra na gawa sa lumang kahoy at mga lona. Ang unang araw ay naging kalamidad at sinipa ng kabayo ang bakod nang may lakas na 3 tabla ang lumipad. Isang kapitbahay ang dumating na sumisigaw ng pagbabanta. Kung makakatakas muli ang hayop na iyan, tatawagan ko ang mga autoridad. Nasa pag-aari ka ba ng iba na may mapanganib na hayop? Humingi ng paumanhin si Nika. Ipinangako niyang palalakasin ang bakod. Pinigilan niya ang kanyang mga luha hanggang sa umalis ang lalaki. Nang gabing iyon, natulog siya sa sahig ng kubo gamit ang kanyang jacket bilang unan. Ang lamig ay pumapasok sa mga siwang. Sa labas, hinahampas ni Bagyo ang mga pader ng kuwadra na parang gustong gibain ang buong mundo. 3:00 ng umaga, hindi na kinaya ni Nika. Umupo siya sa isang sulok at umiyak sa unang pagkakataon simula ng libing ng kanyang ama. Umiyak siya dahil sa kahihiyan sa opisina ng abogado. Umiyak siya dahil sa mga taon na inalagaan niya si Don Alejandro habang ang kanyang mga kapatid ay lumalabas lamang upang humingi ng pera. At umiyak siya dahil hindi niya naintindihan kung ano ang kanyang nagawa upang maranasan iyon. Nang kumalma, tumingin siya sa kuwadra. Tumigil si Bagyo sa paghampas. Saglit siyang nag-isip na narinig ng hayop ang kanyang pag-iyak. Ano ang tinatago mo? Bulong niya sa dilim. Bakit ka pinili ni Papa para sa akin? Hindi sumagot ang kabayo. Ngunit alam ni Nika sa sandaling iyon na hindi siya susuko, hindi dahil sa pagmamataas o katigasan ng ulo, kundi dahil may isang bagay sa mga salita ng kanyang ama na nagsasabi sa kanya na may higit pa sa kuwentong iyon at matutuklasan niya iyon kahit ano pa ang maging kapalit. 3 buwan bago iyon, si Don Alejandro Reyes ay nakahiga sa isang kama ng ospital, nakakonekta sa mga makina na sumusukat sa bawat tibok ng kanyang humihinang puso. Nagbigay ang mga doktor ng ilang linggong forecast. Ang kanyang mga nakatatandang anak ay lumalabas paminsan-minsan, lumalagda sa mga papeles at tumatawag tungkol sa mga ari-arian at mana sa mga pasilyo. Si Nika lamang ang dumarating tuwing umaga 7:00 at nananatili hanggang sa pilitin siya ng mga nurse na umalis sa gabi. Nang araw na iyon, mas malinaw ang isip ni Don Alejandro kaysa sa karaniwan. Hiniling niya kay Nika na isara ang pinto at lumapit. Alam mo ba kung bakit hindi ko kailanman ibinenta si Bagyo? Tanong niya ng may magaang boses. Hindi mo kailanman sinabi sa akin, Papa. Dahil ang kabayo na iyon ay mas mahalaga kaysa sa anumang lupain na mayroon ako. Mas mahalaga kaysa sa baka. Mas mahalaga kaysa sa mga bank account. Ngunit para lamang sa marunong tumingin dito ng maayos. Hindi naintindihan ni Nietzsche. Papa, ang kabayo na yan ay 10 taon nang hindi nagpapagabay. Sinasabi ng lahat na baliw iyan. Ikaw ay laging nakakakita ng hindi pinapansin ng iba. Kaya sa iyo ko ito iiwan. Papa, hindi ko kailangan ng kabayo. Kailangan ko pinutol siya nito. Hinawakan ng kanyang kamay ng may kaunting lakas na natitira. Alagaan mo siya, tulad ng pag-aalaga ko sa iyo, at ipapakita niya sa iyo ang hindi nakikita ng iba. Ipromisa mo sa akin. Ipinapangako ko, ngunit. At kapag natuklasan mo, maiintindihan mo kung bakit ko ginawa ang mga bagay sa paraan na ginawa ko. Maiintindihan mo ang lahat. Ipinikit ni Don Alejandro ang kanyang mga mata. Akala ni Nietzsche ay nakatulog na ito. Ngunit pagkatapos ay nagsimula itong kumanta ng mahina ng isang awit pambata. Ang parehong kinakanta nito sa kanya noong bata pa siya. Ang parehong hindi narinig ni Nika sa loob ng 20 taon. Nang matapos siyang kumanta, hinigpitan ni Don Alejandro ang kanyang kamay sa huling pagkakataon. Tandaan mo ang awit, anak. Kilala rin iyan ni Bagyo. 2 linggo matapos manirahan sa lupa, nakita ni Nietzsche ang pagdating ng isang luxury van na nagpataas ng alikabok sa buong daan at nakilala niya ang sasakyan bago ito huminto. Si Felicia iyon. Bumaba ang kanyang kapatid na babae na nakasuot ng takong na lumulubog sa lupa. Nakasuot siya ng salamin sa araw, bagaman maulap ang kalangitan at may ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Napunta ako rito para mag-alok, sabi niya nang hindi bumabati. 15,000 piso para sa kabayo. Mas mataas pa iyan sa halaga nito.
ngunit naaawa ako na makita kang ganyan ang buhay. Pinapakain ni Nika si Bagyo ng damo na siya mismo ang pumutol. Hindi siya lumingon. Hindi ito ibinebenta. Ang 15,000 piso ay hindi sapat para sa iyo. Tingnan mo ang sarili mo, Nika. Wala kang ilaw, wala kang tubig. Nakatira ka sa isang bubong na yero. Sa pera na iyon, makakapag-arkila ka ng disenteng tirahan sa loob ng ilang buwan. Sabi ko hindi. Humakbang papalapit si Felicia. Ang hayop na iyan ay mapupunta rin sa katayan. Matanda na, agresibo, walang silbi. Sa akin, magkakaroon siya ng mabilis na katapusan at ikaw ay pababayaan mo siyang mamatay sa gutom dahil wala ka man lang pampakain. Sa wakas, lumingon si Nika. Bakit mo pinahahalagahan ang isang kabayo na sa tingin mo ay walang halaga? Sandaling nag-alinlangan si Felicia, isang iglap lamang. Hindi ko pinahahalagahan ang kabayo, ikaw ang pinahahalagahan ko. Magkapatid tayo. Hindi mo kailanman ako kinausap bilang kapatid. Tinanggal ni Felicia ang kanyang salamin. Malamig ang kanyang mga mata. May 1 linggo ka para pag-isipan ito. Pagkatapos niyan, bababa ang alok sa 10,000 at pagkatapos niyan, wala na. Sumakay siya sa kanyang van at bago umandar ay sumigaw siya sa bintana. At para makita mo kung paano nabubuhay ang mga taong gumawa ng mas mahusay na desisyon. Inihagis niya ang kanyang cellphone kay Nika na may bukas na gallery, 30 larawan ng mga purong dugong kabayo sa malilinis na kuwadra. At ngayon ang text message sa ibaba ay nagsasabing, sinuman sa kanila ay mas mahalaga kaysa sa buong buhay mo. Lumabas si Ramon pagkalipas ng 3 araw. Hindi tulad ni Felicia, lumakad siya mula sa highway ng walang van o driver. May dala siyang sobre ng papel Manila sa ilalim ng kanyang braso at isang ekspresyon na sinusubukang magmukhang mabait. Kapatid, ang sarap makita ka. Inaayos ni Nietzsche ang bakod na muling sinipa ni Bagyo noong nakaraang gabi. Hindi siya tumigil sa pagtatrabaho. Ano ang gusto mo, Ramon? Napunta ako rito ng payapa. Itinaas niya ang sobre. Tingnan mo, alam kong hindi nangyari ang mga bagay tulad ng inaasahan mo sa testamento at alam kong maaaring mahirap si Felicia. Ngunit ako ay iba. Gusto kitang tulungan. Tulungan ako paano? Binuksan ni Ramon ang sobre at ipinakita ang mga tumpok ng pera. Narito ang cash para sa kabayo. Ito ay 5 beses nang inalok ni Felicia. Binitiwan ni Nietzsche ang martilyo. Tiningnan niya ang pera. Ito ay mas malaki kaysa sa nakita niyang magkakasama sa kanyang buhay. Bakit ganoon na lang ang interes sa isang kabayo na walang halaga? Ngumiti si Ramon, ngunit ang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Hindi ito interes, awa ito. Iniwan ka ni Papa sa isang imposibleng sitwasyon at gusto kitang ilabas doon. Sisirain ka ng kabayo na iyan, Nika. Sasakop sa iyong ipon, sa iyong kalusugan, sa iyong oras. Ibenta mo, kunin mo ang pera, magsimula ka ulit. Paano kung ayaw kong ibenta? Nawala ang ngiti ni Ramon. Itinago niya ang pera sa sobre at dahan-dahang isinara ito. Magmamakaawa ka sa amin sa huli, kapatid. Sisirain ka ng hayop na iyan at kapag nasa kalye ka ng walang anuman, maaalala mo ang sandaling ito. Maalala mo na inalok ko sa iyo ang isang solusyon at tinanggihan mo iyon. Tumingin siya upang umalis, ngunit huminto. Isang bagay pa, Mang Tonyo, ang matandang katiwala. Ang lalaking iyon ay may mga lihim na walang sinumang nakakaalam. Mag-ingat ka sa kung sino ang kasama mo. Minsan ang mga tila tapat ay ang mga pinakamaraming tinatago. Nakita ni Nika siyang lumayo nang may bumibilis na tibok ng puso. Una si Felicia na may mga pagbabanta na nakabalatkayo bilang awa. Ngayon si Ramon na may pera at mga babala tungkol kay Mang Tonyo. May isang bagay na nangyayari, isang bagay na alam ng kanyang mga kapatid at hindi niya alam. Isang gabing may bagyo, bumagsak ang kalangitan sa lambak nang may tinding hindi nakita ni Nietzsche sa loob ng maraming taon. Humahampas ang hangin sa kubo. Pumapasok ang tubig sa bawat siwang at pinapayanig ng kulog ang lupa. Galit na galit si Bagyo. Naghahalo ang kanyang ungol sa kulog. Ang kanyang mga sipa ay nagbabanta na gibain ang pansamantalang kuwadra. Alam ni Nietzsche na kung makatakas ang hayop ng gabing iyon, hindi na niya ito matataguan muli. Kumuha siya ng flashlight at tumakbo sa ilalim ng ulan hanggang sa kuwadra. Nang buksan niya ang pinto, sumugod si Bagyo sa kanya nang dilat na dilat ang mga mata. Umurong si Nietzsche ng saktong oras upang maiwasan ang isang sipa na maaaring pumatay sa kanya. "Kalma!" Sigaw niya sa ingay ng Bagyo. "Kalma! Bagyo!" Hindi nakikinig ang kabayo. Patuloy itong sumisipa, humihingal, umiikot na parang gustong makatakas sa sarili nitong balat. Naalala ni Nietzsche ang mga salita ng kanyang ama sa ospital. Tandaan mo ang awit. Kilala rin iyan ni Bagyo.
Nang hindi nag-iisip, nagsimula siyang kumanta. Ito ang awit pambata na kinakanta ni Don Alejandro sa kanya noong bata pa siya, ang parehong kinanta niya sa kanyang huling gabi na may malinaw na isip. Nanginig ang kanyang boses, halos hindi marinig sa ilalim ng ulan, ngunit patuloy siyang kumanta. Tumigil si Baguio sa paghampas. Gumalaw ang mga tenga nito pasulong. Ang kanyang mga mata, na ilang segundo lamang bago ay puno ng takot, ay kumalma, humingal ang kabayo sa huling pagkakataon at nanatiling tahimik. Patuloy na kumanta si Nietzsche habang dahan-dahang lumalapit. Iniunat niya ang kanyang kamay. Hindi kinagat ni Baguio, hindi sinipa, hindi umatras. Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, pinayagan nitong hawakan siya ng sinuman. Hinimas ni Nietzsche ang leeg nito na basang-basa ng ulan. Ibinaon ng hayop ang ulo nito at isinandal sa kanyang dibdib. Kinakanta sa iyo ni Papa ang awit na ito, bulong niya. Kaya niya ito itinuro sa akin para magtiwala ka sa akin. Nang gabing iyon, may nagbago sa pagitan nila. Alam ni Nika iyon at alam din niya na pinlano ng kanyang ama ang lahat mula pa noong bago ito mamatay. Bago ipagpatuloy ang ating kwento, nais kong magbigay ng napaka-espesyal na pagbati sa ating mga taga-subaybay sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa National Capital Region, sa Calabar Zone, Central Luzon, Western Visayas, Central Visayas, Northern Mindanao, Davao Region, Eastern Visayas, Bicol Region, SOCCSK Sargent, Caraga, Zamboanga Peninsula, Mimaropa, Cagayan Valley, at Cordillera Administrative Region. Saang bahagi ng Pilipinas ka nakikinig sa amin? Mag-comment para batiin ka namin. Pagpalain kayong lahat. Ipagpapatuloy ang kwento. Dumating si Mang Tonyo kinabukasan na may dalang probisyon. Sako ng pagkain ng kabayo, mga kagamitan para ayusin ang bakod at isang termos ng mainit na kape. Natagpuan niya si Nietzsche sa loob ng kuwadra. Hinahaplos si Baguio ng may mahinahong galaw. Diyos ko po, bulong ng matanda mula sa pinto. Hindi ko akalaing makikita ko ito. Ngumiti si Nietzsche nang hindi tumitigil sa pagbrush. Sinabi sa akin ni Papa na kilala ni Baguio ang awit. Dahan-dahang pumasok si Mang Tonyo na parang natatakot na sirain ang gayuma. Kinakanta ng iyong ama ang awit na iyon araw-araw sa loob ng maraming taon. Siya lang ang tanging makakalapit sa kanya. Ano ang nangyari sa kabayo na ito, Mang Tonyo? Bakit siya naging ganito? Umupo ang matanda sa isang baligtad na timba. Buntong hininga ng malalim. 10 taon na ang nakalipas, si Baguio ang pinakamaringal na kabayo sa buong asyenda. Sinakyan siya ng iyong ama tuwing umaga sa paglubog ng araw. Hindi sila mapaghihiwalay. Ngunit pagkatapos ay may nangyari. Hindi ko alam kung ano talaga. Isang araw, dumating si Don Alejandro sa asyenda nang balisa ang mukha, pumasok sa kuwadra nang mag-isa at nanatili sa loob ng 3 oras kasama si Baguio. Nang lumabas siya, hindi na ang kabayo ang dating siya. Ano ang maaaring nangyari? Walang sinumang nakakaalam. Ipinagbawal ng iyong ama na sinuman ang lumapit sa hayop. Gumastos siya ng malaking halaga para panatilihing buhay ito nang sabihin ng lahat na isakripisyo na lang. Akala ng mga manggagawa na baliw siya. Ngunit laging sinasabi ni Don Alejandro, ang kabayo na ito ay mas mahalaga kaysa sa buong asyenda at balang araw ay maiintindihan iyan ng isang tao. Nietzsche tumigil sa pagbrush. Mas mahalaga kaysa sa buong asyenda? Ngunit kung wala itong rehistro, walang mga anak, hindi makakalaban o makakatrabaho. Tumayo si Mang Tonyo. Binibini, ipinangako ko sa iyong ama na tutulungan kita, ngunit ipinangako ko rin na hindi ko sasabihin ang anumang bagay hanggat hindi mo ito nadiskubre ng mag-isa. Isang bagay lang ang masasabi ko sa iyo. Tignan mong mabuti ang kabayo na iyan. Tingnan mo siya tulad ng pagtingin sa kanya ng iyong ama, nang may pasensya, nang may pag-iingat, nang may pagmamahal. May tinatago siyang hindi dapat matagpuan ng iyong mga kapatid kailanman. Dumating si Eduardo nang hindi nagpapaalam, kasama ang 2 lalaki na hindi kilala ni Nika. Bumaba sila mula sa isang itim na van na may plaka mula sa ibang probinsya at lumakad patungo sa lupa na parang sila ang may-ari. Kapatid, sabi ni Eduardo nang may ngiti na mas mukhang banta. Kailangan nating pag-usapan ang negosyo. Humahad lang si Nika sa pagitan nila at ng kuwadra. Wala akong dapat pag-usapan sa iyo. Siyempre mayroon. Ang lupang ito ay ibinebenta. Bibilihin ko ito at kapag nagawa ko, ikaw at ang iyong kabayo ay kailangang umalis. Ang lupang ito ay ipinahiram. Hindi ito ibebenta ng may-ari. Tumawa si Eduardo. Ang may-ari ay nakatira sa Estados Unidos at may mga utang. Nakipag-usap na ako sa kanya. Sa loob ng 2 linggo, pipirmahan na niya ang mga papeles.
Ang dalawang lalaki na kasama niya ay lumapit patungo sa kuwadra. Hindi gumalaw si Nika. Kung hahawakan ninyo ang kabayo na iyan, tatawagan ko ang pulis. Sa anong telepono? Sa anong pera para magbayad ng abogado? Lumapit si Eduardo hanggang sa ilang sentimetro na lang ang layo ng kanilang mga mukha. Makinig ka ng mabuti. Mapapasa akin ang hayop na iyan. Sa mabuti man o sa masama, ikaw ang magpasya. Isang boses ang huminto mula sa likod. Nakapagpasya na ang binibini at ikaw ay aalis na ngayon. Si Mang Tonyo iyon at may hawak siyang kalawangin na pala sa magkabilang kamay. Ang kanyang mga mata, na karaniwang mabait, ay matigas na parang bato. Tiningnan ni Eduardo ang matanda ng may paghamak. May mga lihim ka rin, Mang Tonyo. Huwag mo akong pilitin na ipaalala sa iyo. Ang mga lihim ko ay akin at ang mga lihim ng pamilya na ito ay sa pamilya na ito. Umalis ka bago ko pagawin ang isang bagay na pagsisisihan nating dalawa. Humaba ang mga segundo. Sa wakas, umurong si Eduardo. 2 linggo, kapatid. Pagkatapos niyan, hindi mo na ako mapipigilan. Ikaw man o ang matanda. Sumakay siya sa van at umalis, nag-iiwan ng ulap ng alikabok. Tiningnan ni Nietzsche si Mang Tonyo. Anong mga lihim niya tungkol sa iyo? Ibinaon ni Mang Tonyo ang pala. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Mga lumang lihim. Binibini, mula noong ako ay ibang tao, mga lihim na maaaring sumira sa akin. Isang mainit na hapon, habang nililinis niya ang mga kuko ni Baguio, napansin ni Nietzsche ang isang kakaiba sa kaliwang sapatos kabayo sa likod. May mga marka na parang gasgas, ngunit nang tignan niya ng mas malapit, natuklasan niya na mayroon itong hugis na masyadong regular para maging aksidente. Kumuha siya ng wire brush at isang basang basahan. Maingat niyang sinimulan na kiskisin ang ibabaw ng sapatos kabayo. Dahan-dahang nawala ang kalawang at dumi. Sa ilalim, lumitaw ang mga linya na inukit ng may katumpakan, mga numero at letra. Pakiramdam ni Nika ay huminto ang kanyang puso. Patuloy siyang naglinis hanggang sa makita ang buong inskripsyon. BSL, 1987,024,000, 58,000, 3,019,000, 41. Isang code at acronym na pamilyar sa kanya. Ngunit hindi niya matukoy. Tumakbo siya kay Mang Tonyo na inaayos ang bakod sa kabilang bahagi ng lupa. Mang Tonyo, tignan ninyo ito. Lumapit ang matanda ng pilay. Nang makita niya ang sapatos kabayo, namutla siya. Diyos ko po, bulong niya. Nahanap mo iyan? Ano ito? Ano ang ibig sabihin ng BSL 1987? Tiningnan siya ni Mang Tonyo nang may halo ng ginhawa at takot. Bangko Sentral ng Luzon. Sangay na itinatag noong 1987, may pribadong vault ang iyong ama doon. Walang sino mang nakakaalam sa pagkakaroon nito, maliban sa kanya at sa akin. Isang vault na may ano? Hindi ko alam. Hindi niya kailanman sinabi sa akin. Pinapangako lang niya sa akin na kung may mangyari sa kanya, dapat kong tiyakin na makikita mo ito ng mag-isa na walang sino mang dapat makaalam. Tiningnan ni Nika ang sapatos kabayo, pagkatapos ay si Mang Tonyo. Pagkatapos ay patungo sa abot tanaw kung saan lumubog ang araw. Kailangan kong pumunta sa Batangas City. Pumunta ka ng mag-isa. Huwag kang magsabi sa sinuman. At binibini hinawakan siya ni Mang Tonyo sa braso gamit ang kanyang kamay na may kalyo. Mag-ingat ka. Ang nasa vault na iyan ay maaaring magpabago sa iyong buhay, sa mabuti man o sa sama-sama. Nang gabing iyon, hindi nakatulog si Nietzsche at umupo sa sahig ng kubo na may nakasinding flashlight at isang piraso ng papel kung saan niya kinopya ang mga numero ng sapatos kabayo. Sinuri niya ito ng 100 beses, sinusubukang makahanap ng pattern. BSL, 1987. Bangko Sentral ng Luzon, Sangay 1987. Alam na niya iyon, ngunit ang ibang mga numero, 7,024,058,000, 3,000, 41. Isang kombinasyon, isang access code, mga koordinasyon. Kinuha niya ang lumang telepono na ipinahiram ni Mang Tonyo. May mga basag ito sa screen at ang baterya ay tumatagal lamang ng ilang oras, ngunit ito ay nagsisilbi para maghanap sa internet. Isinulat niya ang Bangko Sentral ng Luzon, Sangay 1987, at hinintay na mag-load ang pahina. Kinumpirma ng mga resulta ang sinabi ni Mang Tonyo. Umiiral ang Sangay. Ito ay isang lumang gusali sa sentro ng lungsod, kilala sa pag-aalok ng mga pribadong vault service sa mga high-profile na kliyente. Ang uri ng lugar kung saan itinatago ng mga tao ang mga bagay na ayaw nilang matagpuan ng sinuman. Tiningnan ni Nietzsche ang kuwadra kung saan natutulog si Baguio. Ang kanyang ama ay inukit ang impormasyong iyon sa isang sapatos kabayo. Itinago niya iyon sa isang kabayo na walang sinumang gustong hawakan.
Nagtiwala siya na tanging siya lamang ang magkakaroon ng pasensya upang matuklasan ito. Ano ang itinago mo diyan, Papa? Bulong niya sa dilim. Ano ang napakahalaga na kinailangan mong itago sa lahat? Kinaumagahan, bago sumikat ang araw, lumakad si Nika patungo sa pangunahing kalsada at hinintay ang bus papuntang Batangas City. Dala niya sa bulsa ang numero na kinopya sa papel, 300 piso na ipinahiram ni Mang Tonyo at isang lumang litrato ng kanyang ama na laging dala niya. Ang biyahe ay tatagal ng 4 na oras. 4 na oras upang isipin ang lahat ng maaaring magkamali at ang lahat ng maaaring magbago kung ang nasa vault na iyon ay totoo. Ang Bangko Sentral ng Luzon ay isang gusaling gawa sa pink na bato na may makapal na haligi at mga pinto na yari sa bakal. Mukha itong nagmula sa ibang panahon, isang lugar kung saan itinatago ang mga lihim sa papel at ang mga pangako ay may halaga pa rin. Pumasok si Nietzsche na parang hindi siya nabibilang doon. Ang kanyang damit ay may batik ng lupa, ang kanyang sapatos ay luma, ang kanyang buhok ay nakatali sa isang magulong tirintas. Tiningnan siya ng mga taong naghihintay sa mga sofa na gawa sa balat na parang siya ay isang nanghihimasok. Lumapit siya sa resepsyonista, isang babaeng may perpektong kuko at inip na ekspresyon. Magandang umaga. Napunta ako upang magtanong tungkol sa isang pribadong vault. Sinuri siya ng resepsyonista mula ulo hanggang paa. May appointment ka ba? Wala, ngunit mayroon akong access code. Kung walang appointment, hindi ko po kayo matutulungan at maaari kayong mag-schedule para sa susunod na linggo. Ang code ay BSL 1987, sinundan ng 7,024,058,000, 3,000, 19,041. Kumunot ang noo ng resepsyonista. May tinipa siya sa kanyang computer. Nagbago ang kanyang ekspresyon. Sandali po. Tumawag siya ng mahina. Binaba niya ang telepono at tiningnan si Nietzsche ng may ibang tingin. May bababa po upang asikasuhin kayo. Umupo po muna kayo. Naghintay si Nietzsche ng 3 oras. Ang mga tao ay dumarating at umaalis. Walang sinumang nag-alok sa kanya ng tubig o nagpaliwanag kung ano ang nangyayari. Nagsimula siyang mag-isip na lahat ay isang pagkakamali nang lumitaw ang isang matandang lalaki mula sa isang gilid na pinto. May suot siyang kulay abong traje, may itim na kurbata at ang uri ng katahimikan na tanging alam lamang ng mga sobra ang alam. Binibining Reyes. Opo, ako si Attorney Garcia, pinuno ng mga espesyal na serbisyo. Samahan ninyo ako mangyaring. Inakay niya siya sa isang mahabang pasilyo patungo sa isang elevator na bumababa sa basement. Habang bumababa sila, nagsalita ang lalaki nang hindi tinitingnan siya at ang account na iyan ay aktibo sa loob ng 30 taon, binabayaran ng regular bawat buwan. Walang sinumang dumating upang i-claim ito. Wala. Ang mga instruksyon ay napakalinaw. Tanging ang sinumang magpapakita ng kumpletong code ng personal ang makakakuha ng access. Walang exception. Bumukas ang mga pinto ng elevator. Sa harap nila ay isang pasilyo na may mga may numerong vault. Maligayang pagdating, Binibining Reyes. Ang nasa loob ay matagal nang naghihintay sa iyo. Ang vault numero 247 ay mas maliit kaysa sa inaakala ni Nika. Isang makapal na pinto ng bakal na may combination lock at isang key reader, ipinahiwatig ni Attorney Garcia na ilagay niya ang mga numero 72458-31941. Isang metalikong click. Bumukas ang pinto ng may hininga ng lumang hangin. Sa loob ay isang metal na kahon na kasing laki ng isang maliit na baul. Ito ay puno ng alikabok at parang walang sinumang humawak dito sa loob ng ilang dekada. Sa tabi nito, isang dilaw na sobre at isang itim na notebook na gawa sa balat. Iiwanan ko kayo, sabi ni Garcia. Maglaan kayo ng oras na kailangan ninyo. Kapag tapos na kayo, pindutin ang pulang button sa tabi ng pinto. Naghintay si Nika na umalis siya. Ganap na katahimikan sa vault na parang nawala na ang mundo sa labas. Una niyang binuksan ang sobre. Sa loob ay isang sulat na sulat kamay. Ang sulat ay sa kanyang ama. Agad niyang nakilala iyon. Nietzsche, kung binabasa mo ito, nangangahulugan ito na ginawa mo ang ipinakiusap ko. Inalagaan mo si Bagyo nang kinamumuhian siya ng lahat. Natagpuan mo ang itinago ko para sa iyo. Ang nasa kahon na ito ay sa iyo ayon sa karapatan, hindi sa dugo, hindi sa batas, kundi sa kung sino ka. Gamitin mo ito ng mabuti at kapag natuklasan mo ang katotohanan tungkol sa iyong mga kapatid, huwag kang magpadala sa galit. Ang galil isang kulungan at ipinanganak kang malaya. Nagmamahal ang iyong ama. Lumabo ang kanyang paningin dahil sa luha.
Huminga siya ng malalim, binuksan ang metal na kahon. Sa loob ay isang folder, 12 folder na puno ng mga legal na dokumento, mga titulo ng lupa na may opisyal na selyo, mga kontrata ng bilihan, mga rehistro ng notaryo. Nagsimulang tingnan ni Nietzsche ang mga ito nang hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Mga ari-arian. Libinche, ari-arian sa 5 magkakaibang probinsya. Mga lupa, bodega, isang condominium building sa Batangas City, isang asyenda sa Quezon, mga commercial space sa Laguna. Lahat ay nakapangalan sa isang korporasyon na tinatawag na ang Pamana ng Lambak Incorpora na ang tanging benepisyaryo ay ang sinumang magpapakita ng orihinal na code ng vault. Mabilis na nagkalkula si Nika sa kanyang isip. Ang halaga ng lahat ng iyon ay lumampas sa 100 milyong piso. Ngunit mayroon pa ring nawawalang itim na notebook na gawa sa balat at ang notebook ay isang talaarawan. Ang unang entry ay may petsang 17 taon na ang nakakaraan. Ang sulat kamay ni Don Alejandro ay matatag sa simula, ngunit nagiging mas nanginginig habang lumalabas ang mga pahina. Nagsimulang bumasa si Nika mula sa simula. Marzo 12. Ngayon, natuklasan ko na pineke ni Ramon ang aking pirma sa 3 dokumento ng bangko. Kinuha niya ang tong milyong piso mula sa pangunahing account ng walang pahintulot ko. Mayroon akong mga ebidensya, ang mga orihinal na may peking pirma. Sinuri ito ng isang eksperto at kinumpirma na hindi ito ang aking sulat kamay. Hindi ko pa siya hahasya. Gusto kong makita kung hanggang saan ang kanyang ambisyon. Nanginig ang mga kamay ni Nika. Patuloy siyang nagbasa. Hulyo 8. Si Eduardo ay 3 taon nang nagbebenta ng mga baka sa likod ko. Mayroon siyang lihim na mamimili sa Quezon na nagbabayad sa kanya ng cash. Dokumentado ko ang bawat transaksyon. Mga litrato ng mga truck, mga resibo na natagpuan ko sa kanyang opisina, mga testimonya ng mga manggagawa na pumayag magsalita kapalit ng pagiging anonymous. Tinitingnan ako ng aking anak na parang bangko. Hindi niya alam na ang mga bangko ay may record ng lahat. Mabilis na inilipat ni Nika ang mga pahina. Nagpatong-patong ang mga pagtataksil. Si Ramon, si Eduardo, at pagkatapos ay Setyembre, thread. Ang kay Felicia, ang pinakamasakit sa akin. Nang magkasakit ng Alzheimer ang kanyang ina, nagsimula siyang bisitahin ito ng mag-isa. Akala ko ay pagmamahal ng anak, ngunit kahapon ay natagpuan ko ang mga dokumento. Pinapirmahan ni Felicia sa kanya ang mga papeles nang hindi na niya alam ang sarili niyang pangalan. Kinuha niya ang mga alahas na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Mga alahas na gustong iwan ng aking asawa kay Nietzsche. Nagnakaw siya sa sarili niyang ina at ang kanyang ina ay hindi na maalala na siya ay ninakawan. Isinara ni Nika ang talaarawan saglit. Kailangan niya ng hangin, ngunit sa vault na iyon ay walang bintana at tanging katahimikan lamang at mga katotohanan na mas masakit kaysa sa anumang palo. Patuloy siyang nagbasa dahil kailangan niyang malaman, dahil itinago ng kanyang ama ang lahat ng iyon sa isang dahilan at ang dahilan na iyon ay nasa isang pahina ng notebook na iyon. Ang mga sumunod na pahina ay nagdokumento ng mga taon ng tahimik na pagmamasid. Nag-hire si Don Alejandro ng mga pribadong investigador, nagtipon ng mga ebidensya, nagtayo ng kumpletong file tungkol sa bawat isa sa kanyang mga nakatatandang anak. Si Ramon, pandaraya sa bangko, pamemeke ng mga dokumento, pag-iwas sa buwis, sapat na ebidensya upang ipadala siya sa bilangguan. Si Eduardo, pagnanakaw ng baka, lihim na pagbebenta, pakikipagsabwatan sa mga mamimili na may kaduda-dudang pinagmulan, ebidensya na may dokumento sa pamamagitan ng mga larawan at testimonya. Si Felicia, manipulasyon ng mahinang tao, ilegal na pagkuha ng ari-arian, pamemeke ng pirma ng kanyang ina na may sakit. Ngunit may isang seksyon na hindi inaasahan ni Nika, isang pahina na may markang kalawangin na clip at ang mga salitang basahin sa huli na nakasulat sa pulang tinta. Sa ngayon, hindi niya ito pinansin. Ipinagpatuloy niya ang pagbasa ng natitirang bahagi ng talaarawan. Sumulat si Don Alejandro. Pinag-isipan kong mabuti kung ano ang gagawin sa lahat ng ito. Maaari ko silang harapin, maaari ko silang tanggalan ng mana sa publiko, maaari kong ipadala ang mga ebidensya sa mga autoridad, ngunit sisirain nito ang pamilya ng tuluyan. At bagaman hindi sila karapat-dapat, may isang karapat-dapat, si Nietzsche. Wala siyang alam tungkol dito. Patuloy niya akong binibisita bawat linggo. Tinatanong kung ano ang pakiramdam ko, kinakanta ako kapag hindi ako makatulog. Ang 3 pa ay dumarating lamang kapag kailangan nila ng pera o gusto nilang tiyakin na nasa testamento pa rin ako. Si Nietzsche ay dumarating dahil mahal niya ako. Kailangang huminto si Nika at bumagsak ang mga luha sa mga pahina
nilalabo ang lumang tinta. Kaya nagpasya akong gawin ang mga bagay sa ganitong paraan. Ang opisyal na testamento ay magbibigay sa tatlo ng kanilang inaasahan, ngunit ang tunay na mana ay maitatago kung saan tanging si Nietzsche lamang ang makakatagpo nito. Kay Baguio, ang tanging nilalang sa asyenda na ito na pinagtaksilan din at karapat-dapat din sa pangalawang pagkakataon, naintindihan ni Nietzsche. Pagkatapos, dumating si Nika sa pahina na may markang kalawangin na clip. Ang mga salitang basahin sa huli ay tinatawagan siya mula nang makita niya ang mga ito. Ngunit gusto niyang unawain muna ang buong konteksto. Ngayon ay handa na siya. Binuksan niya ang seksyong iyon at natagpuan ang isang entry na iba sa iba. Ang sulat kamay ay mas nanginginig. Parang hirap na hirap si Don Alejandro sa pagsusulat. Ang petsa ay 6 na buwan lamang bago siya mamatay. May isang katotohanan na itinago ko sa loob ng 40 taon. Hindi ko alam kung dapat ko itong dalhin sa libingan o iwanan dito. Ngunit kung binabasa ito ni Nika, nangangahulugan ito na nagtitiwala ako sa kanyang paghuhusga higit sa akin. Pakiramdam ni Nietzsche ay lumalapot ang hangin. Nang ipanganak si Felicia, mayroon akong mga hinala. Si Regina, ang aking asawa, ay naging malayo sa loob ng ilang buwan. Madalas siyang magbiyahe sa asyenda ng kanyang pamilya. Sinasabi niya na kailangan niya ng oras upang mag-isip. Nang ipahayag niya na siya ay buntis, hindi tumugma ang mga oras sa aking kalkulasyon. Ang mga sumunod na linya ay nakasulat sa ibang tinta na parang idinagdag kalaunan. Gumawa ako ng test nang si Felicia ay 7 taong gulang ng lihim at malinaw ang mga resulta. Hindi siya ang aking biolohikal na anak. Binitiwan ni Nika ang talaarawan. Nanginig ang kanyang mga kamay ng husto kaya hindi niya ito mahawakan. Si Felicia ay hindi anak ni Don Alejandro. Ang kanyang nakatatandang kapatid na babae, ang pinakamaraming nagpahiya sa kanya, ang nag-aakalang nakahihigit siya sa lahat, ay hindi nila kadugo. Kinuha niya ang talaarawan at patuloy na nagbasa. Hindi ko kailanman sinabi ang anumang bagay. Pinalaki ko siya bilang akin. Minahal ko siya bilang akin. Ngunit pinili niyang maging malupit. Hindi iyon nagmumula sa dugo. Nagmumula iyon sa kaluluwa. Ang ilan ay ipinanganak sa dilim at nakahanap ng liwanag. Ang iba ay ipinanganak sa liwanag at pinili ang dilim. Pinili ni Felicia, ang sumunod na pahina ay punit. Isang fragmento lamang ang natitira na nagsasabing, ang tunay na ama ay, ang natitira ay nawala. Lumabas si Nika sa bangko 4 na oras pagkatapos pumasok at dala niya sa isang tela na bag ang lahat ng dokumento, ang mga titulo, ang talaarawan, ang mga ebidensya. Pinapirmahan ni Attorney Garcia sa kanya ang resibo ng pagtanggap at binigyan siya ng card na may kanyang impormasyon. Kung kailangan ninyo ng legal na payo upang i-claim ang mga ari-arian, maaari akong magrekomenda ng isang mapagkakatiwalaan. Salamat, pag-iisipan ko. Lumakad siya sa mga kalye ng Batangas City nang walang direksyon. Ang lungsod ay gumagalaw sa paligid niya. Ngunit siya ay nasa ibang mundo, sa mundo ng kanyang ama, kung saan ang mga katotohanan ay itinago sa mga sapatos kabayo at ang mga testamento ay nagsasabi lamang ng kalahati ng kwento. Naisip niya si Ramon, sa milyon-milyong ninakaw habang nagpapanggap na perpektong anak. Naisip niya si Eduardo, sa baka na ibinebenta ng palihim, sa mga pagbabanta, sa paraan ng pagtingin nito sa kanya na parang siya ay isang abala. Naisip niya si Felicia, sa mga alahas na ninakaw mula sa kanyang ina na may sakit, sa katotohanan na hindi rin pala siya anak ni Don Alejandro at hindi niya ito alam. At naisip niya ang sarili, ang bunso, ang itinuturing ng lahat na walang silbi, ang nagmana ng isang matandang kabayo, habang ang kanyang mga kapatid ay pinaghahati-hatian ng mga kayamanan. Ngayon ay nasa kanya ang tunay na mana at mayroon siya ang mga ebidensya ng bawat pagtataksil. Ang tanong ay, ano ang gagawin niya sa lahat ng iyon? Maaari siyang manatiling tahimik, kumuha ng mga ari-arian ng tahimik, mawala kasama ang pera. O maaari niyang i-claim ang sa kanya at harapin ang kanyang mga kapatid sa katotohanan? Habang naghihintay siya sa bus pabalik, nagpasya siya. Hindi siya magtatago. Hindi siya tatakas, hihingi siya ng bawat ari-arian, bawat piso, bawat sentimetro ng lupa na iniwan ng kanyang ama. At kung gusto ng kanyang mga kapatid ng digmaan, digmaan ang kanilang matatanggap. Ang abogado na kinontrata ni Nietzsche ay si Attorney Marco Santos. Siya ay bata pa, bagong labas, mula sa isang malaking law firm, kung saan niya natutunan na ang legal na sistema ay pumapabor sa may mas mahabang pasensya at mas mahusay na ebidensya. Nang ipakita ni Nika sa kanya ang mga dokumento ng vault, halos mahulog siya sa upuan. Totoo ito, lahat ay notaryado. Ginugol ni Papa ang maraming taon sa paghahanda nito.
Sinuri ni Santos ang mga titulo ng lupa isa-isa. Lalong lumaki ang kanyang mga mata sa bawat pahina. Pinag-uusapan natin ang higit sa 100 milyong piso na ari-arian at lahat ay legal na itinatag sa pamamagitan ng isang korporasyon na ikaw ang tanging benepisyaryo. Maaari ko itong i-claim? Maaari? At dapat. Ang proseso ay simple. Ipapasa namin ang mga orihinal na dokumento, susuriin ang pagiging tunay ng access code at gagawin ang formal na paglilipat sa iyong pangalan. Gaano katagal yan? Kung walang oposisyon, ilang linggo. Ngunit tiningnan siya ni Santos ng seryoso. Malalaman ng iyong mga kapatid sa sandaling mairehistro namin ang mga ari-arian sa iyong pangalan, makakatanggap sila ng mga abiso at, ayon sa iyong sinabi tungkol sa kanila, hindi sila mananatiling nakakrus ang mga kamay. Naisip ni Nietzsche si Ramon na may mga pagbabanta na nakabalat kayo bilang tulong, si Eduardo na may mga lalaki sa itim na van, si Felicia na may malamig na paghamak. Hayaan silang malaman hindi ako magtatago. Ipinakita ko rin sa kanya ang isang talaarawan na may matinding akusasyon, pandaraya, pagnanakaw, manipulasyon ng isang may sakit na tao. Gusto mo ring gamitin iyan? Nagalinlangan si Nietzsche. Ang talaarawan ang kanyang pinakamalakas na baraha, ngunit ito rin ang pinakamapanganib. Kung gagamitin niya iyon, magiging ganap ang digmaan. Hindi pa, itago natin iyan bilang backup. Kung sila ang unang aatake, saka natin gagamitin iyan. Tumango si Santos. Naintindihan. Sisimulan natin ang pagpaparehistro ng mga ari-arian. Maghanda ka, Binibining Reyes. Hindi magiging madali ang darating. 8%. Isang linggo pagkatapos, dumating ang mga abiso sa mga bahay ni Ramon, Eduardo at Felicia. Opisyal na dokumento na nagpapaalam sa kanila na si 20 ari-arian sa 5 probinsya ang narehistro sa pangalan ng kanilang bunsong kapatid, si Nika Reyes, bilang tanging benepisyaryo ng korporasyon, ang Pamanang Lambak Inc. Tinawagan ni Ramon si Eduardo alas 10 ng umaga. Nakita mo na ba ang dumating? Nakita ko. Saan niya nakuha ang mga ari-arian na iyon? Hindi kailanman binanggit ni Papa ang anumang korporasyon. Hindi ko alam, ngunit aalamin ko. Natanggap ni Felicia ang abiso habang nag-aalmusal. 3 beses niya itong binasa nang hindi makapaniwala at mga ari-arian na mas mahalaga kaysa sa lahat ng kanyang minana. Nasa kamay ni Nika ang walang silbi, ang nagmana ng isang matandang kabayo. Nang hapong iyon, nagkita ang 3 magkakapatid sa pangunahing asyenda. Ito ang unang pagkakataon na magkasama sila mula ng libing ng kanilang ama. Ito ay pandaraya, sabi ni Felicia habang hinahampas ang mesa. Hindi kailanman gagawin ito ni Papa. Pinimeke niya ang mga dokumento. Umiling si Ramon. Sinuri ko ang mga record. Ang mga ari-arian na iyan ay nabili mahigit 20 taon na ang nakakaraan nang si Don Alejandro ay nasa perpektong kalusugan ng pag-iisip. Lahat ng dokumento ay maayos na notaryado at rehistrado. Kung gayon nagsinungaling sa atin si Papa, sabi ni Eduardo. Binigyan niya tayo ng mumo habang itinago ang tunay na kayamanan para sa paborito. Anong gagawin natin? Tanong ni Felicia. Kumuha si Ramon ng isang baso ng whisky. Idedemanda natin siya. Magsasabi tayo na wala sa kanyang tamang pag-iisip si Papa nang likhain niya ang korporasyon na iyon at minanipula niya ito sa kanyang huling mga buwan na may mga irregularidad sa mga dokumento. At paano kung matalo tayo? Tiningnan ni Ramon ang kanyang mga kapatid ng malamig. Hindi tayo matatalo. At kung hindi gumana ang batas, may iba pang paraan upang malutas ang mga bagay. Dumating ang demanda sa Korte ng Batangas 2 linggo pagkatapos. Iginigiit ng mga magkakapatid na Reyes na gumawa ng pandaraya si Nika, manipulasyon ng mahinang tao at pamemeke ng mga dokumento. Hinihiling nila na ipawalang bisa ang paglilipat ng mga ari-arian at buksan ang isang criminal investigation laban sa kanya. Natanggap ni Nika ang abiso habang inaalagaan si Baguio. Binasa niya ito habang nakatayo sa tabi ng kuwadra na may sikat ng araw sa hapon na bumabagsak sa mga salita na nag-aakusa sa kanya na isang kriminal. Alam kong gagawin nila ito, sabi niya kay Mang Tonyo nang dumating ito na may dalang probisyon. Nagbabala ang abogado ko sa akin. Ano ang gagawin mo? Lalaban. Ano pa ang magagawa ko? Ibinaon ni Mang Tonyo ang mga sako sa lupa at umupo sa isang bato. Simukha siyang mas matanda kaysa dati. Binibini, may isang bagay na dapat mong malaman. Hindi patas maglaro ang iyong mga kapatid. May mga koneksyon si Ramon sa gobyerno. Kilala ni Eduardo ang mga mapanganib na tao. At si Felicia, siya ang pinakamasama sa lahat dahil nag-iisip siya bago kumilos. Sinasabi mo ba sa akin na sumuko ako?
Sinasabi ko sa iyo na mag-ingat ka. Hindi lang mana ang iniwan ng iyong ama sa iyo. Iniwan niya sa iyo ang isang digmaan. At sa mga digmaan, minsan natatalo ang mabubuting tao. Hinimas ni Nika ang leeg ni Bagyo. Mahinang humingal ang kabayo na parang naintindihan. Iniwan sa akin ni Papa ang digmaan na ito dahil alam niyang kaya ko itong labanan. Kung gusto niya akong sumuko, hindi niya itinago ang lahat ng ito sa isang kabayo na walang sinumang gustong hawakan. Pinili niya ako, ngunit at hindi ko siya bibiguin. Nang gabing iyon, habang sinisuri ang mga dokumento kasama ang kanyang abogado sa telepono, naramdaman ni Nika na may nagbabago sa hangin na parang isang bagyo ang papalapit mula sa abot tanaw. Isang bagyo na aabutin ng ilang buwan bago dumating, ngunit kapag dumating ay wawasakin ang lahat. Handa na siya. Ang hukuman ng unang antas ng Batangas City ay amoy lumang papel at disinfektante. Maagang dumating si Nika na nakasuot ng kanyang pinakamagandang damit, isang puting blusa at isang maitim na palda na binili niya sa isang second-hand market. Ang kanyang abogado, si Attorney Marco Santos, ay naghihintay sa kanya sa pasukan na may portfolio na puno ng mga dokumento. Handa ka na ba? Hindi, ngunit sige. Kalahati lang ang laman ng sala. Sa kabilang panig, sinakop ng kanyang tatlong kapatid ang unang hilera sa tabi ng isang lalaking nakasuot ng mamahaling traje at may buhok na may pumada. Nakilala ni Nietzsche ang uri, abogado na ang singil sa bawat oras ay ang kinikita niya sa isang buwan. Pumasok ang hukom at lahat ay tumayo. Siya ay isang matandang lalaki na may pagod na mukha at mga mata na parang nakita na ang lahat. Kaso numero 2847, Reyes laban kay Reyes. Demanda para sa pandaraya, manipulasyon ng mahinang tao at pamemeke ng mga dokumento. Ang abogado ng mga kapatid na nagpakilala bilang si Attorney De La Cruz ang unang nagsalita. Ang kagalang-galang, iginigiit ng aking mga kinakatawan na si Binibining Nika Reyes ay sinamantala ang lumalalang kondisyon ng pag-iisip ng kanyang ama, si Don Alejandro Reyes, upang papirmahin ito ng mga dokumento na eksklusibong nakikinabang sa kanya. Mayroon kaming mga testimonya mula sa mga malalapit na tao sa pamilya na nagpapatunay na si Don Alejandro ay wala sa kondisyon na gumawa ng legal na desisyon sa kanyang huling mga taon. Pakiramdam ni Nietzsche ay kumukulo ang kanyang dugo. Malinaw ang isip ng kanyang ama hanggang sa huli. Mas alam niya iyon kaysa sinuman. Kalmadong sumagot si Santos. Ang kagalang-galang, ang mga ari-arian na pinag-uusapan ay nabili mahigit 20 taon na ang nakakaraan nang si Don Alejandro ay nasa perpektong kalusugan ng pag-iisip. Lahat ng dokumento ay maayos na notaryado at rehistrado. Ang demanda ay walang legal na batayan. Kumuha ng mga tala ang hukom, tinanggap ang parehong panig. Magtatakda kami ng mga pagdinig para sa paglalahad ng mga ebidensya. Mayroon kayong 30 araw, 30 araw. Tiningnan ni Nika ang kanyang mga kapatid paglabas. Ngumiti si Ramon. Tiningnan siya ni Eduardo nang may pagkamuhi. Hindi man lang lumingon si Felicia. Opisyal na nagsimula ang digmaan. Hindi nakamit ni Attorney De La Cruz ang kanyang reputasyon sa pagsunod sa mga patakaran. Nakaraos siya sa buhay sa pamamagitan ng pag-alam kung kailan eksaktong lalabagin ang mga ito. 3 araw pagkatapos ng unang pagdinig, nakipagkita siya kay Felicia sa isang discreet na restaurant sa Batangas City. Siya ang humingi ng appointment at pumayag siya dahil alam niyang mas malaki ang bayad ng mga desperadong kliyente. Kailangan ko ng mga testigo, sabi ni Felicia ng diretsyo. Mga taong magpapatunay na wala sa kanyang tamang pag-iisip ang aking ama nang nilagdaan niya ang mga dokumento na iyon. Sumipsip si De La Cruz ng kanyang kape. Ang mga testigo ay nagkakahalaga ng pera. Hindi problema ang pera, kung gayon hindi rin problema ang mga testigo. Kinuha niya ang isang notebook mula sa bulsa. Kilala ko ang 3 tao na nagtrabaho sa mga asyenda malapit sa iyong ama. Para sa tamang halaga, maaalala nila na nakita nila si Don Alejandro na nalilito, nawawalan ng direksyon at hindi makakilala sa sarili niyang mga anak. At kung interogahin sila, sanay sila, alam nila kung ano ang sasabihin at paano ito sasabihin. Matagal na silang gumagawa nito. Tumango si Felicia. Gawin mo iyan at kumuha pa ng iba. Gusto ko ng isang bagay tungkol kay Nika, isang bagay na magpapakita sa kanya bilang isang oportunista, isang manipulator, anumang bagay na sisira sa kanyang kredibilidad. Ngumiti si De La Cruz. Mas mahirap iyan. Ayon sa aking investigasyon, may malinis na reputasyon ang iyong kapatid. Wala siyang kailanmang problema sa batas, hindi kailanman nangutang. Inalagaan niya ang kanyang ama hanggang sa huli nang walang hinihingi na kapalit. Kung gayon, gumawa ka ng isang bagay. Inilagay ng abogado ang notebook.
Mapanganib ang paggawa ng kwento, ngunit mayroon pang ibang opsyon. Isang bagay na ginamit ko na dati sa mga kaso ng mana. Ano? Questionin ang kanyang pagkakakilanlan. Kung mapapatunayan natin na hindi tunay na anak ni Don Alejandro si Nika, mawawala sa kanya ang lahat ng karapatan sa mana. Nanatiling tahimik si Felicia. Ang ideya ay matapang, mapanganib, marahil ilegal, ngunit kung ito ay gumana, gawin mo, sabi niya sa huli. Gawin mo ang kailangan mong gawin. Dumating si Ramon sa bahay ni Mang Tonyo isang gabing walang buwan. Ipinark niya ang kanyang van malayo sa pangunahing kalsada at nilakad ang huling bahagi ng nakayapak, sinisigurado na walang sinumang makakakita sa kanya. Ang matanda ay nakaupo sa portal na naninigarilyo. Hindi siya mukhang nagulat nang makita niya si Ramon na lumabas mula sa dilim. Magandang gabi, Mang Tonyo. Don Ramon, ano ang nagdala sa inyo rito sa ganitong oras? Negosyo. Umupo si Ramon sa isang plastik na silya nang hindi humihingi ng pahintulot. Ikaw at ako ay hindi kailanman direktang nag-usap, ngunit sa tingin ko ay oras na para gawin natin iyan. Humithit ng matagal si Mang Tonyo sa kanyang sigarilyo. Nakikinig ako. Alam kong tinutulungan mo ang aking kapatid. Ipinahiram mo ang iyong van, ipinakuha mo sa kanya ang lupa, pinapayuhan mo siya. Hindi ko yan gusto. Hiniling sa akin ng kanyang ama na tulungan siya. Patay na ang aking ama at ang mga patay ay hindi nagbabayad ng pabor. Kinuha ni Ramon ang isang sobre mula sa bulsa ng kanyang jacket, ngunit ang mga buhay ay nagbabayad. Iniwan niya ang sobre sa mesa. Hindi ito hinawakan ni Mang Tonyo. Ano iyan? 200,000 piso para sa iyo kapalit ng pagdeklara pabor sa amin sa paglilitis. Nasabihin mo na pinipilit ni Nietzsche ang aking ama, na nililito niya ito, na hindi niya alam ang kanyang pinirmahan. Dinurog ni Mang Tonyo ang sigarilyo laban sa ashtray. Hindi ko gagawin iyan. Yumuko si Ramon. Bumaba ang kanyang boses sa isang bulong. Alam ko rin ang tungkol sa iyong anak, Mang Tonyo. Ang nagkaroon ka kay Elena, 30 taon na ang nakakaraan. Ang iyong iniwan noong sanggol pa lamang. Ngayon ay nasa hustong gulang na siya at nakatira sa lipa at hindi niya alam na ikaw ang kanyang ama. Maiisip mo ba kung paano siya magre-react kung makakatanggap ng isang anonymous na sulat na nagsasabi ng katotohanan? Namutla si Mang Tonyo. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. May isang linggo ka para magpasya, sabi ni Ramon habang tumatayo. Ang pera o ang kahihiyan, ikaw ang pumili. Natagpuan ni Nika si Mang Tonyo na nakaupo sa tabi ng kuwadra na nakatingin sa abot tanaw. 6:00 ng umaga at hindi pa natutulog ang matanda. Makikita iyon sa kanyang eye bags, sa paraan ng pagkakakuba ng kanyang mga balikat nang higit sa normal. Ano ang nangyari? Tanong niya habang umuupo sa tabi nito. Matagal bago sumagot si Mang Tonyo. Nang gawin niya iyon, ang kanyang boses ay parang basag. Dumating si Ramon kagabi. Inalok niya ako ng pera upang magdeklara laban sa iyo at nang tumanggi ako, binantaan niya ako ng mas malala. Ano? Ipinikit ng matanda ang kanyang mga mata. Isang luha ang bumagsak sa kanyang kulubot na pisngi. Ngayon 30 taon na ang nakakaraan. Nagawa ko ang pinakamasamang pagkakamali sa aking buhay. Nagkaroon ako ng anak sa isang babae sa bayan. Ang pangalan niya ay Elena. Siya ay bata pa, maganda at ako ay kasal. Nang mabuntis siya, natakot ako. Binigyan ko siya ng pera upang umalis at hindi ko kailanman sinabi sa sinuman. Tahimik na nakinig si Nika. Lumaki ang bata ng walang ama. Namatay si Elena 10 taon na ang nakakaraan at siya ay naiwan ng mag-isa. Ngayon ay isang 30 taong gulang na lalaki na nakatira sa lipa. Hindi niya alam na umiiral ako. Hindi niya alam na ang kanyang ama ay isang duwag na iniwan siya. Mang Tonyo, sasabihin ni Ramon sa kanya ang lahat kung hindi ako magdeklara laban sa iyo. Sisirain niya ang imahe ng binata na iyon tungkol sa kanyang ina. Ang ilusyon na marahil ay mayroon pa rin siyang makilala ang kanyang ama balang araw. Gagamitin niya ang aking kahihiyan upang ipahamak ka. Hinawakan ni Nietzsche ang mga kamay ng matanda sa pagitan ng kanyang mga kamay. Makinig ka ng mabuti at hindi ka magdeklara ng anumang hindi totoo. At kung tuparin ni Ramon ang kanyang pagbabanta, haharapin natin iyan ng magkasama. Hindi kanya kinamumuhian dahil sa iyong ginawa. Lahat tayo ay may dalang pagkakamali, Mang Tonyo. Ang mahalaga ay kung ano ang gagawin natin pagkatapos. Tiningnan siya ng matanda nang may namumuo ang luha. Tama ang iyong ama tungkol sa iyo. Ikaw ang pinakamahusay sa lahat sa kanila. Nawalan na ng pasensya si Eduardo. Inabot ng ilang buwan upang malutas ang mga demanda. Nagkakahalaga ng malaking halaga ang mga abogado. At sa panahong iyon,
Si Nietzsche ay patuloy na naninirahan sa lupang iyon kasama ang kabayong iyon na dapat ay namatay na taon na ang nakakaraan. Nagpasya siyang gumawa ng sarili niyang hakbang. Isang madaling araw, nagmaneho siya papunta sa labas ng bayan na may 2 galon ng gasolina sa likuran ng van. Ipinark niya ng malayo sa lupa at nilakad ang natitirang bahagi ng daan na may mga galon sa bawat kamay. Kung madilim ang kubo, ang kuwadra kung saan natutulog si Nietzsche at si Baguio ay halos hindi makita laban sa kalangitan sa gabi. Nagtrabaho siya ng tahimik. Binuhusan niya ng gasolina ang paligid ng mga pader na kahoy. Binabad ang mga poste na sumusuporta sa pansamantalang bubong. Nag-iwan siya ng isang bakas na nagkokonekta sa lahat. Malakas ang amoy, matalim, ngunit walang sino mang gising upang mapansin ito. Nang matapos, umurong siya ng ilang metro at kinuha ang isang kahon ng posporo mula sa bulsa, sinindihan ang isa. Ang maliit na apoy ay nagliwanag sa kanyang mukha sa 1 segundo. Ito ay para sa pakikialam mo sa hindi ka tinawag, kapatid. Inihagis niya ang posporo. Mas mabilis na lumaki ang apoy kaysa sa inaasahan niya. Sa loob ng ilang segundo, pinalibutan ng apoy ang kuwadra at nagsimulang umakyat sa mga pader. Ang itim na usok ay umakyat sa kalangitan na walang bituin. Tumakbo si Eduardo pabalik sa kanyang van at pinaandar ang makina at umalis sa daan ng lupa ng walang ilaw. Sa pagtingin sa rearview mirror, nakita niya kung paano lumalaki ang kahel na ningning sa malayo. Ngumiti siya. Sa oras na may dumating upang tumulong, huli na ang lahat. Si Baguio ang unang nagising. Pumasok ang usok sa mga siwang ng kuwadra at umungol ng malakas ang kabayo, hinahampas ang mga pader gamit ang kanyang mga kuko. Ang ingay ay nagpagising kay Nika na natutulog sa isang sulok sa isang lumang kutsyon. Idinilat niya ang kanyang mga mata at nakita ang kulay kahel na ningning na dumadaan sa mga tabla. Naramdaman niya ang init, naamoy ang gasolina, apoy. Bigla siyang tumayo, ngunit puno na ng usok ang espasyo. Umubo siya, tinakpan ang kanyang bibig ng kanyang kamisa, hinanap ang pinto, hinaharangan siya ng mga apoy. Ganap na napalibutan ng apoy ang kuwadra. Baliw na baliw si Baguio, umungol ng may takot na hindi kailanman narinig ni Nietzsche. Sinubukan niya itong pakalmahin, ngunit ang hayop ay hindi na makontrol. Kalma, Baguio, kalma. Umalingaw-ngaw ang bubong. Isang nagliliyab na poste ang bumagsak ilang sentimetro mula sa kinaroroonan niya. Sumigaw si Nika, umurong. Pakiramdam niya ay nauubusan na siya ng hangin. Pagkatapos ay nakarinig siya ng mga ingay mula sa labas. Metal laban sa kahoy. May isang tao na binabasag ang likod na pader ng kuwadra. Binibini, yumuko ka, si Mang Tonyo iyon. Nakita ng matanda ang apoy mula sa kanyang bahay at tumakbo na may kalawangin na palakol. Hinampas niya ang mga tabla ng paulit-ulit hanggang sa magbukas ng sapat na butas upang makadaan. Lumabas ka na ngayon! Gumapang si Nika patungo sa butas. Hinila siya ni Mang Tonyo sa braso ng malakas. Kinakaladkad siya palabas. Umubo siya, umiyak, halos hindi makahinga. Nasa loob pa rin si Baguio. Bumalik si Mang Tonyo sa loob ng hindi nag-iisip. Ilang segundo pagkatapos, lumabas ang kabayo sa butas na may nagliliyab na likod. Sinundan siya ng matanda, hinahampas siya ng basang kumot upang patayin ang apoy. Gumapang si Nietzsche kay Baguio at niyakap ito habang nanginginig ang hayop. Malalim ang mga paso sa likod nito. Puno ng amoy ng nasunog na buhok ang hangin. Babayaran ka nila rito, bulong niya nang may basag na boses. Isinusumpa ko sa aking ama. Dumating ang veterinaryo sa pagsikat ng araw. Siya ay isang binata mula sa bayan, kapitbahay na nakarinig ng balita at dumating nang walang tumawag sa kanya. Nagtrabaho siya sa loob ng 3 oras. Ginagamot ang mga paso ni Baguio habang hawak ni Nietzsche ang ulo ng hayop upang panatilihin itong tahimik. Makakaligtas siya, sabi niya sa wakas habang nililinis ang kanyang mga kamay gamit ang basahan. Ngunit ang mga peklat ay magiging permanente, ang buong kaliwang bahagi ng likod ay mamarkahan. Wala akong pakialam sa mga peklat, gusto ko lang na mabuhay siya. Kailangan niya ng pahinga, gamot, at pang-araw-araw na paggamot sa loob ng hindi bababa sa 1 buwan. Iiwan ko ang lahat ng kailangan. Wala kang utang sa akin. Nagulat si Nika sa kanya. Bakit? Dahil alam ng buong bayan ang ginagawa ng iyong mga kapatid sa iyo at ang ilan sa amin ay naniniwala pa rin sa hustisya. Dumating ang pulis pagkalipas ng 1 oras. Sinuri ng 2 opisyal ang mga labi ng nasunog na kuwadra, kumuha ng mga litrato, natagpuan ang mga walang laman na galon na iniwan ni Eduardo sa kanyang pagmamadali upang makatakas. Ito ay sinadya, sabi ng isa sa mga opisyal. May mga bakas ng pampabilis sa buong paligid.
May ideya ka ba kung sino ang maaaring gumawa nito? Nag-alinlangan si Nika. Alam niyang si Eduardo ang gumawa, ngunit ang pag-akusa ng walang direktang ebidensya ay maaaring magpahirap sa kaso sa hukuman. Mayroon akong hinala, ngunit kailangan kong makipag-usap sa aking abogado bago gumawa ng formal na deklarasyon. Tumango ang mga opisyal, kinuha ang kanyang impormasyon at nangako na imbestigahan. Nang gabing iyon, natulog si Nika sa tabi ni Baguio sa kung ano ang natira sa kuwadra. Kinantahan niya ito ng awit pambata ng kanyang ama hanggang sa ipikit ng hayop ang mga mata nito. Ang mga paso sa likod nito ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Mananalo tayo rito, bulong niya. Para sa iyo, para sa aking ama, para sa lahat ng sinaktan nila. Mananalo tayo. Isang linggo pagkatapos ng sunog, isang eleganteng babae ang dumating sa lupa sakay ng taxi. Nakasuot siya ng madilim na asul na damit, salamin sa araw, at may dalang bag na mas mahal pa kaysa sa kubo kung saan natutulog si Nietzsche ngayon. Nietzsche Reyes, sino ang nagtatanong? Tinanggal ng babae ang kanyang salamin, mayroon siyang berdeng mata, maputing balat, at isang ekspresyon na may halong takot at determinasyon. Ako si Lorna, asawa ako ni Ramon. Napatigasan si Nika, kung galing ka sa kanya, hindi ako galing sa kanya. Dumating ako sa kabila niya. Tumingin si Lorna sa paligid, sinisigurado na sila lang ang magkasama. Maaari ba tayong mag-usap sa loob? Umupo sila sa kubo. Inalok ni Nietzsche sa kanya ng tubig, iyon lang ang mayroon siya. Tinanggap ito ni Lorna nang walang reklamo. 17 taon na akong kasal sa iyong kapatid, nagsimula siya. 15 taon na kinakaya ang kanyang mga kahihiyan, ang kanyang mga panloloko, ang kanyang maruruming negosyo. Nanatili ako dahil natatakot ako. Takot na mawala ang aking mga anak. Takot na mawalan ng lahat. Ngunit ang ginagawa nila sa iyo, ang sunog, labis na iyan. May ebidensya ka ba na si Eduardo ang nagsimula ng sunog? Wala. Ngunit mayroon akong mas masahol pa. Kinuha ni Lorna ang isang telepono mula sa kanyang bag. Mga recording ng mga pag-uusap na ginawa ni Ramon, 6 na buwan na ang nakakaraan ng buhay pa ang iyong ama. Pakiramdam ni Nietzsche ay huminto ang kanyang puso. Anong klaseng pag-uusap? Nakipag-usap si Ramon sa isang doktor. Gusto niyang pabilisin ang mga bagay-bagay na mamatay ang iyong ama ng mas mabilis upang makolekta ang mana ng maaga. Sinasabi mo ba na tumanggi ang doktor? Pansamantalang gumaling ang iyong ama at namatay ng natural makalipas ang ilang buwan, ngunit naroon ang intensyon at mayroon ako ang mga ebidensya. Inilagay ni Lorna ang telepono sa mesa. Kailangan ko ng kasiguruhan na poprotektahan mo ako. Kung gagamitin ko ito, na hindi magagawang kunin ni Ramon ang aking mga anak o iwanan ako sa kalye. Maaari mo bang ibigay iyan sa akin? Diretsong tiningnan siya ni Nika. Binibigyan kita ng aking salita. Pinakinggan ni Nika ang mga recording ng gabing iyon. Ang boses ni Ramon ay hindi mapagkakamalan. Doktor, alam ninyo na wala ng kalidad ng buhay ang aking ama. Bawat araw na lumilipas ay araw ng pagdurusa para sa kanya at sa totoo lang, isang hindi kinakailangang gastos para sa pamilya. May mga paraan upang pabilisin ang proseso, mga discreet na paraan. Sumagot ang boses ng doktor ng maingat. Ang hinihiling ninyo sa akin ay illegal, Ginoong Reyes. Hindi ako maaaring sumali sa ganoong bagay. Hindi ako humihiling na gumawa ka ng anumang direkta, tanging tumingin lamang sa ibang direksyon, na itigil ang pagbibigay ng ilang gamot, na huwag makialam kung may mga komplikasyon. Paumanhin, ngunit nanumpa ako. Lahat ng sumpa ay may presyo, doktor. Ang akin ay wala, paalam. Nagtapos doon ang recording, ngunit may iba pa. Iba pang mga pag-uusap kung saan nagtatalo si Ramon at Eduardo tungkol sa problema ng matanda at kung paano magiging mas madali ang lahat kung mamatay na ito agad. Pinatay ni Nietzsche ang telepono. Nakaramdam siya ng pagduduwal at ang sarili niyang kapatid ay sinubukang pabilisin ang pagkamatay ng kanyang ama. Hindi niya ito nagawa, ngunit ang intensyon ay nakadokumento. Ito ay ebidensya ng isang bagay na nakakatakot. Tinawagan niya ang kanyang abogado. Santos, may bago ako. Isang malaking bagay. Gaano kalaki? Sapat upang sirain si Ramon. Ngunit kailangan mong sabihin sa akin kung ito ay admissible bilang ebidensya. Ipadala mo sa akin. Susuriin ko ito ngayong gabi. Pagkatapos ibaba ang telepono, nanatili si Nika na nakatingin sa mga bituin sa sirang bintana ng kubo. Namatay ang kanyang ama sa natural na dahilan. Kinumpirma iyon ng mga doktor. Ngunit ang malaman na hiniling ni Ramon ang kanyang pagkamatay, na sinubukan niya itong bilhin, binago nito ang lahat. Hindi na lang tungkol sa pera ang digmaan, kundi tungkol sa hustisya.
para sa alaala ni Don Alejandro, para sa lahat ng kanyang tiniis ng tahimik habang ang kanyang mga anak ay naghihintay na parang mga buwitre. Ang pagdinig para sa paglalahad ng mga ebidensya ay nakatakda para sa isang Martes. Dumating si Nika kasama si Santos at isang folder na puno ng mga authenticated na dokumento. Inaasahan niya ang isang mahirap ngunit kayang-kayang araw. Hindi niya inaasahan ang sumunod. Humingi ng permiso si Attorney De La Cruz na magsalita bago pa man maipakita ni Santos ang kanyang mga ebidensya. Ang kagalang-galang, bago ipagpatuloy ang standard na pamamaraan, nais ng aking mga kinakatawan na maglahad ng isang ebidensya na nagbabago ng husto sa kalikasan ng kasong ito. Kumunot ang noo ng hukom. Ipagpatuloy. Kinuha ni De La Cruz ang isang dokumento mula sa kanyang portfolio at ibinigay sa kalihim ng korte. Ang nasa inyong mga kamay ay isang pagsusuri ng DNA na isinagawa ng Medical Diagnostic Laboratory ng Batangas City. At ang mga resulta ay nagpapatunay na si Binibining Nika Reyes ay hindi nagbabahagi ng genetic material sa yumaong si Don Alejandro Reyes. Puno ng bulungan ang sala. Pakiramdam ni Nika ay bumubukas ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Sa madaling salita, patuloy ni De La Cruz nang may halos hindi napigilang ngiti. Ang nasasakdal ay hindi biolohikal na anak ng testador. Sa makatuwid, anumang mana na kanyang i-claim ay walang bisa. Wala siyang anumang legal o dugong koneksyon sa pamilyang Reyes. Ngumiti si Felicia mula sa kanyang upuan. Tumango si Ramon ng may kasiyahan. Hinampas ni Eduardo ang mesa na parang nagdiriwang ng isang goal. Tumayo si Santos. Objection. Ang dokumento na yan ay hindi ibinahagi sa depensa. Wala kaming pagkakataon upang kumpirmahin ang pagiging tunay nito. Ang dokumento ay maayos na sertipikado, sagot ni De La Cruz. Maaari ninyo itong kumpirmahin kung gusto ninyo, ngunit malinaw ang mga resulta. Sinuri ng hukom ang papel, tiningnan si Nietzsche. Binibining Reyes, mayroon ka bang sasabihin tungkol dito? Binuksan ni Nietzsche ang kanyang bibig, ngunit walang lumabas na tunog. Lahat ng kanyang itinayo, lahat ng kanyang pinaglaban, biglang nakasabit sa isang PC. Ang kagalang-galang, interjected ni Santos. Humihingi kami ng recess upang suriin ang ipinapalagay na ebidensya na ito. Tumango ang hukom. Iginagawad. Ipagpapatuloy natin sa isang linggo. Lumabas si Nika sa korte nang hindi tinitingnan ang sinuman. Nakasaad sa dokumento na hindi siya anak ng kanyang ama at kung totoo iyon, mawawala sa kanya ang lahat. Hindi natulog si Nika sa loob ng 3 araw. Gising siya, nakatingin sa bubong na yero. Inaalala ang bawat sandali ng kanyang buhay kasama ang kanyang ama. Ang mga linggo sa asyenda noong bata pa siya. Ang mga hapon na tinutulungan siya sa mga account nang wala nang ibang gustong gumawa nito. Kung ang mga gabi sa ospital ay kinakantahan siya upang makatulog, lahat ng iyon ay isang kasinungalingan. Hindi siya ang kanyang anak. Tinawagan siya ni Santos sa 3 araw. Natagpuan ko ang isang bagay tungkol sa laboratorio na iyan, ang sinasabing gumawa ng DNA analysis. Ano ang natagpuan mo? Nagsara iyon 2 taon na ang nakakaraan. Ang may-ari ay nasa bilangguan para sa pandaraya. Pinemeke niya ang mga medikal na resulta para sa sinumang magbayad ng sapat. Pakiramdam ni Nika ay bumalik ang hangin sa kanyang mga baga. Kung gayon, ang dokumento ay peke? Malamang, ngunit kailangan nating patunayan iyan. Kukuha ako ng isang independenteng laboratorio upang gumawa ng bagong pagsusuri, isang totoo, sertipikado ng gobyerno na walang sinumang makakakwestiyon. Gaano katagal iyan? 2 linggo minimum. Sa panahong iyan, kailangan nating magtiis. Binaba ni Nika ang telepono at tumingin sa kuwadra kung saan nagpapahinga si Baguio. Gumagaling ang mga paso sa likod nito. Ngunit nakikita na ang mga peklat, mga permanenteng marka, ng kung ano ang kayang gawin ng kanyang mga kapatid. Pinili ako ni Papa, bulong niya sa kawalan. Iniwan sa akin ang lahat ng ito dahil alam niya kung sino ako. Hindi mahalaga kung ano ang sinasabi ng isang peking papel, alam ko ang totoo. Ngunit isang maliit na pagdududa ang patuloy na lumalaki sa kanyang isip. Paano kung totoo ang dokumento? Paano kung itinago din ng kanyang ama ang lihim na iyon? Isang paraan lamang ang malalaman. Kailangan niyang bumalik sa talaarawan. Kailangan niyang basahin ang hindi pa niya nababasa. Ginugol ni Nietzsche ang ilang oras sa pagsusuri ng bawat pahina ng talaarawan ng kanyang ama. Naghahanap siya ng anumang bagay na magkukumpirma na siya ay anak nito. Ngunit hindi kailanman direktang sumulat si Don Alejandro tungkol doon. Nag-uusap siya tungkol sa kanyang mga pagbisita, sa kanyang pagmamahal sa kanya, kung paano siya naiiba sa iba.
Hindi niya kailanman binanggit ang dugo o DNA at pagkatapos ay nagpasya siyang mag-imbestiga sa ibang paraan. Kung peke ang dokumento, dapat mayroong bakas. Tinawagan niya si Santos. Kailangan kong imbestigahan mo kung sino ang nagbayad para sa DNA analysis na iyan. Ang laboratorio ay sarado, ngunit may isang tao na kailangang makipag-ugnayan sa may-ari sa bilangguan o sa kanyang mga dating empleyado. Iyan ay komplikado. Nangangailangan iyan ng access sa mga bank record. Gawin mo anuman ang maging gastos. 3 araw pagkatapos, tinawagan siya ni Santos na may balita. Natagpuan ko ang bakas. Ang bayad ay nagmula sa isang corporate account sa pangalan ng distribusyon ng Sapatos Caballo Incorporated. Pamilyar ba iyan sa iyo? Hindi ito isang phantom company, ngunit ang nakarehistrong legal representative ay kamag-anak ni De La Cruz, ang abogado ng iyong mga kapatid. At mayroon pang iba. Nakatanggap ang account ng isang transfer ilang araw bago mula sa isa pang kumpanya na tinatawag na Mga Kabayo ng Lambak Incorporated. Nakilala ni Nietzsche ang pangalan na iyon. Iyan ang kumpanya ni Felicia. Eksakto. At nagbayad ang iyong kapatid para sa isang peking dokumento upang agawin ang iyong mana. Mayroon tayong kumpletong bakas. Ipinikit ni Nietzsche ang kanyang mga mata. Felicia, laging si Felicia, ang pinakamaraming humamak sa kanya, ang hindi kailanman nagpapalampas ng pagkakataon upang ipahiya siya. Ngayon ay nakagawa siya ng isang matinding krimen upang sirain siya. Maaari ba nating gamitin ito sa paglilitis? Maaari. At gagawin natin iyan. Ngunit teka, mayroon pang iba na dapat mong malaman. Ano? Habang iniimbestigahan ko ang mga kumpanya ni Felicia, nakahanap ako ng mga irregularidad. Marami. Sa tingin ko ay tama ang iyong ama sa kanyang talaarawan. Ang iyong kapatid ay nagnanakaw sa loob ng maraming taon at nag-iwan ng bakas na sa tingin niya ay invisible. Bumalik si Nietzsche sa talaarawan ng gabing iyon. Nabasa na niya ito ng ilang beses, ngunit pakiramdam niya ay may kulang. Ang kanyang ama ay isang meticulous na tao. Kung iniwan niya ang notebook na iyon bilang ebidensya, dapat mayroon pang iba. Sinuri niya ng maingat ang itim na takip na gawa sa balat. Ito ay luma na dahil sa mga taon, na may nakabaluktot na sulok at mga batik ng kahalumigmigan. Ipinaikot niya ang kanyang mga daliri sa loob na gilid at nakaramdam ng isang kakaiba, isang maliit na bukol sa pagitan ng balat at ng karton. Gamit ang isang kutsilyo sa kusina, maingat niyang tinanggal ang loob. Sa loob ay may 3 nakatuping papel na dilaw na dahil sa oras. Ang unang papel ay may petsang 40 taon na ang nakakaraan. Ang sulat kamay ng kanyang ama ay bata pa, matatag, nang walang panginginig ng katandaan. Ngayon, kinumpirma ko ang pinaghihinalaan ko sa loob ng ilang buwan. Hindi ko anak si Felicia. Ginawa ko ang test ng lihim ng siya ay taong gulang. Malinaw ang mga resulta. Si Regina ay nagkaroon ng affair habang ako ay naglalakbay. Ang lalaki ay si Mang Pedro Cruz, ang katiwala na nagtrabaho rito bago si Mang Tonyo. Huminto sa paghinga si Nietzsche saglit. Kinonpronta ko si Regina. Umiyak siya, humingi ng tawad sa akin. Nagmakaawa siya na huwag ko siyang iwan. Sinabi niya na isang pagkakamali iyon, na hindi na niya kailanman nakita muli. Naniwala ako, o gusto kong maniwala. Nagpasya akong manatili. Nagpasya akong palakihin si Felicia bilang akin. Tinanggal ko si Mang Pedro at binayaran siya upang umalis sa probinsya. Hindi ko na kailanman pinag-usapan ito. Nagpatuloy ang pangalawang papel. 20 taon na ang lumipas mula noon. Lumaki si Felicia nang hindi alam ang totoo. Trinato ko siya tulad ng iba, marahil ay mas mahusay pa nga dahil pakiramdam ko ay kailangan kong magbayad ng isang bagay, ngunit pinili niya kung sino siya. Hindi ang dugo ang nagtatakda ng kapalaran, kundi ang mga desisyon. Ang ikatlong papel ay ang pinakabago. Ang sulat kamay ay nanginginig, senyales na isinulat iyon ni Don Alejandro sa kanyang huling mga buwan. Kung binabasa ito ni Nika, nangangahulugan ito na gumana ang pagsubok at nangangahulugan ito na inalagaan niya si Bagyo nang may pagmamahal na inaasahan ko. Nangangahulugan ito na natagpuan niya ang lahat ng itinago ko para sa kanya. Kinailangan ni Nika na punasan ang kanyang mga luha upang patuloy na bumasa. Nais kong malaman mo, anak, na hindi ako kailanman nagduda na ikaw ay akin. Mula nang ipanganak ka, nakita ko sa iyong mga mata ang parehong tingin na nakikita ko sa aking ina, ang parehong kabutihan, ang parehong tahimik na lakas. Ikaw ang aking dugo, ang aking tunay na mana. Hindi alam ni Felicia iyan at marahil ay hindi niya dapat malaman kailanman. Iyan ay iniiwan ko sa iyong paghuhusga.
Ngunit kung susubukan niyang agawin sa iyo ang sa iyo, kung susubukan niyang sirain katulad ng pagsira niya sa iba, kung gayon gamitin mo ang katotohanan na ito, hindi bilang paghihiganti, kundi bilang depensa. May pagkakaiba. Namatay si Mang Pedro Cruz. 10 taon na ang nakakaraan sa isang aksidente sa kalsada. Dinala niya ang lihim sa libingan, ngunit itinago ko ang orihinal na DNA test results. Nasa safety deposit box ng aking opisina at ang hindi ginagamit ng sinuman dahil akala ng lahat ay walang laman iyan. Ang kombinasyon, iyan ang iyong petsa ng kapanganakan. Tinapos ni Nietzsche ang pagbasa at nanatiling walang kibo sa loob ng mahabang minuto. Alam ng kanyang ama ang lahat. Tahimik siya sa loob ng 40 taon upang protektahan ang isang pamilya na hindi karapat-dapat at sa huli ay iniwan niya sa kanya ang mga kasangkapan upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Salamat Papa, bulong niya sa papel na may mancha ng luha. Hindi kita bibiguin. Kinaumagahan, bumiyahe si Nietzsche patungo sa pangunahing asyenda. Alam niyang wala ang kanyang mga kapatid. Si Ramon ay may mga pulong sa Batangas City tuwing Martes. Ginugol ni Eduardo ang kanyang mga umaga sa mga kural ng baka at bihirang dumating si Felicia bago ang tanghali. Pumasok siya sa pintuan ng serbisyo na laging iniiwan nilang bukas. Ang bahay ay amoy lumang kahoy at mga alaala. Umakyat siya sa opisina ng kanyang ama. Nakita niya ang silid na walang sinumang humawak mula nang siya ay mamatay. Ang safety deposit box ay nasa isang sulok sa likod ng isang maalikabok na librero. Ito ay maliit, luma, ang uri na binubuksan gamit ang numerical combination. Tinipa ni Nietzsche ang kanyang petsa ng kapanganakan, Agosto 15, 1989. Bumukas ang pinto ng may click. Sa loob ay isang makapal na sobre Manila. Binuksan niya ito nang nanginginig ang mga kamay. Naglalaman ito ng 2 bagay. Ang orihinal na resulta ng DNA test ni Felicia na may petsang 40 taon na ang nakakaraan at isang selyadong sulat na nakatuon sa kanya. Nika, kung natagpuan mo ito, nangangahulugan ito na gumana ang aking mga instruksyon. Laging alam kong ikaw ang makakarating dito, hindi dahil mas matalino ka kaysa sa iyong mga kapatid, kundi dahil mas pasensyosa ka, mas mapagmahal, mas handang tumingin kung saan ayaw tumingin ng iba. Iniwan ko sa iyo si Baguio dahil kayo ay pareho. Pareho kayong hinusgahan ng hindi makatarungan at pareho kayong kinamumuhian ng mga hindi nakakakilala sa inyo. At pareho kayong may mas malaking halaga kaysa sa inaakala ng sinuman. Ang pagsubok ng kabayo ay hindi isang henyong bugtong. Ito ay isang filter. Tanging ang isang taong may tunay na pagmamahal sa puso ang mag-aalaga sa isang hayop na gusto ng lahat na mamatay. Tanging ang ganoong tao ang maglalaan ng oras upang linisin ang kanyang mga kuko, suriin ang kanyang mga sapatos kabayo upang matuklasan ang itinago ko. Ibinenta sana ng iyong mga kapatid si Baguio sa unang linggo. Niligtas mo siya at sa pagliligtas sa kanya, niligtas mo ang iyong sarili. Bumalik si Nika sa lupa na may mga dokumento na nakatago sa ilalim ng kanyang damit. Natagpuan niya si Mang Tonyo na naghihintay sa kanya sa tabi ng kuwadra na may nag-aalalang ekspresyon. Saan ka ba? Oras na kitang hinahanap. Pumunta ako upang kumuha ng isang bagay na iniwan ni Papa para sa akin. Ipinakita niya ang mga papel. Binasa ni Mang Tonyo ang mga ito ng tahimik at namumuo ang luha sa kanyang mga mata sa bawat linya. Kung gayon, totoo pala. Laging kami ay may hinala na mga nagtatrabaho sa asyenda. Walang kamukha si Felicia sa pamilya, ngunit trinato siya ni Don Alejandro tulad ng iba, kaya hindi kami kailanman nagsalita. Minahal siya ni Papa sa kabila ng lahat. Pinalaki niya siya, pinag-aral, ibinigay ang lahat ng mayroon siya at pinagtaksilan pa rin siya. Dahan-dahang tumango si Mang Tonyo. Ang pagmamahal ng isang ama ay hindi nakasalalay sa dugo, ngunit ang pagmamahal ng isang anak ay nakasalalay sa kanyang mga desisyon. Mali ang pinili ni Felicia. Itinago ni Nietzsche ang mga dokumento sa isang waterproof na bag na itinago niya sa ilalim ng isang maluwag na tabla ng kuwadra. Ngayon, naintindihan ko na ang lahat, Mang Tonyo. Hindi sinasadya na iniwan ni Papa ang isang matandang kabayo sa akin. Iniwan niya ako ng isang pagsubok. Gusto niyang malaman kung kaya kong mahalin ang isang bagay na walang sinumang gustong mahalin at gusto niyang tiyakin na ang mana ay mapupunta sa karapat-dapat at naipasa mo ang pagsubok. Naipasa ko ang pagsubok, tiningnan ni Nika si Baguio na nagpapahinga sa kanyang sulok na kumikinang ang mga peklat sa ilalim ng araw. Ngayon, kailangan na lang na maintindihan din niya ng hukom. Nang araw ng huling paglilitis, puno ang sala. Ang kasong Reyes laban kay Reyes ay nakaakit ng pansin ng kalahati ng probinsya
mga mamamahayag, usisero, at mga kapitbahay ng bayan ang umukupa sa bawat upuan na available. Pumasok si Nietzsche kasama si Santos sa kanyang tabi. Suot niya ang parehong puting blusa ng unang pagdinig. Ngunit ngayon ay iba ang kanyang lakad, tuwid ang likod, matatag ang tingin. Ang kanyang mga kapatid ay nasa kanilang mga upuan na. Nagpapanggap si Ramon na kalmado, ngunit pinapalo niya ang kanyang mga daliri sa mesa. Tiningnan ni Eduardo ang pinto na parang gustong tumakas. Malalim ang eye bags ni Felicia at hindi sapat ang kanyang makeup upang itago ang kanyang nerbyosismo. Kinuha ng hukom ang kanyang lugar. Ipagpapatuloy natin ang kaso, 2847. Hiniling ng depensa na maglahad ng mga bagong ebidensya. Ipagpatuloy. Tumayo si Santos. Ang kagalang-galang, sa nakaraang pagdinig, naglahad ang nagrereklamo ng isang di umano'y DNA analysis na nagkukuwestiyon sa relasyon ng aking kliyente. Inimbestigahan namin ang dokumento na iyon at natuklasan namin na ito ay pandaraya. Nagprotesta si De La Cruz. Iyan ay isang matinding akusasyon ng walang batayan. Mayroon akong batayan. Ibinigay ni Santos ang isang folder sa kalihim. Ang laboratorio na sinasabing gumawa ng pagsusuri ay nagsara 2 taon na ang nakakaraan. Ang may-ari nito ay naglilingkod sa sentensya para sa pamemeke ng mga medikal na dokumento. At mayroon kaming bank trail na nagpapatunay na ang bayad para sa peking pagsusuri na iyon ay nagmula sa isang kumpanya na kontrolado ni Ginang Felicia Reyes. Puno ng bulungan ang sala. Namutla si Felicia. Dagdag pa, patuloy ni Santos. Humihiling kami na magsagawa ng bagong DNA analysis sa lahat ng partido na kasali. Ang mga resulta ay nagawa na ng isang laboratorio na sertipikado ng federal na gobyerno na sa selyadong sobre na ito. 27, 28, 29, 30. Ibinigay niya ang sobre sa hukom na sinuri ito ng may seryosong ekspresyon. May mga pagtutulba ang nagrereklamo. Tiningnan ni De La Cruz ang kanyang mga kliyente. Umiling si Ramon nang halos hindi napapansin. Wala, ang kagalang-galang. Kung gayon, bubuksan namin ang mga resulta. Wala, oo. Bago buksan ng hukom ang sobre, humingi muli si Santos ng salita. Ang kagalang-galang. At may isang karagdagang testigo na gustong magpatunay, ang kanyang testimonya ay mahalaga upang maitatag ang pattern ng pag-uugali ng mga nagrereklamo. Sino ang testigo? Si Lorna Reyes, asawa ni Ramon Reyes. Biglang tumayo si Ramon. Obheksyon! Hindi maaaring magpatunay ang aking asawa laban sa akin. Ang pribilehiyo ng mag-asawa ay hindi nalalapat sa mga kaso ng pandaraya at matinding krimen, kalmadong sagot ni Santos. Ang Ginang Reyes ay narito sa kanyang sariling kagustuhan. Sinuri iyon ng hukom. Tinanggap ang testimonya. Papasukin ang testigo. Pumasok si Lorna sa isang gilid na pinto. Iniiwasan niyang tignan si Ramon habang lumalakad patungo sa estrado. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit matatag ang kanyang boses nang ipasumpa siya ng kalihim. Ginang Reyes, nagsimula si Santos. Maaari mo bang ilarawan sa korte ang mga pag-uusap na narinig mo sa pagitan ng iyong asawa at iba pang tao tungkol sa yumaong si Don Alejandro Reyes? Huminga ng malalim si Lorna. Nakipag-usap ang aking asawa sa isang doktor 6 na buwan bago mamatay ang aking biyenan. Inalok niya ito ng pera upang pabilisin ang kanyang pagkamatay. Tumanggi ang doktor, ngunit ni-record ko ang pag-uusap. Sumabog ang iskandalo sa sala. Sumisigaw si Ramon na kasinungalingan iyon. Sinubukan ni Eduardo na tumayo, ngunit pinigilan siya ng mga guwardiya. Nanatiling walang kibo si Felicia na parang huminto sa paghinga. Mayroon akong mga recording, patuloy ni Lorna. Nagpapatunay iyon na sinubukan ng aking asawa na pabilisin ang pagkamatay ng sarili niyang ama upang makamana ng mas mabilis. Alam ko rin na si Eduardo, ang aking bayaw, ang nagsimula ng sunog na halos pumatay kay Nika ilang linggo na ang nakakaraan. Paulit-ulit na hinampas ng hukom ang martilyo. Kaayusan. Kaayusan sa sala. Nang bumalik ang katahimikan, tiningnan ng hukom si Ramon ng may matitigas na mata. Ginoong Reyes, ang narinig ninyo ay napakatinding akusasyon. Magpapatuloy tayo sa pagbubukas ng mga resulta ng DNA at pagkatapos ay tatalakayin natin ang mga bagong elementong ito. Binuksan ng hukom ang selyadong sobre ng may sinasadyang pagkabagal. Ganap ang katahimikan sa sala. Naririnig ni Nietzsche ang tibok ng sarili niyang puso. Ang mga resulta ng pagsusuri ng DNA na isinagawa ng pambansang laboratorio ng Forensic Genetics na sertipikado ng kagawaran ng kalusugan ay ang mga sumusunod, basa niya ng malakas. Nika Reyes.
Genetic compatibility kay Alejandro Reyes na kinumpirma sa 99.97%. Conclusion, relasyon ng ama at biolohikal na anak na napatunayan. Pakiramdam ni Nika ay bumalik ang hangin sa kanyang mga baga at bumuhos ang luha nang hindi niya mapigilan. Siya ang anak ng kanyang ama, laging siya, ngunit hindi pa tapos ang hukom. Felicia Reyes. Genetic compatibility kay Alejandro Reyes, 0%. Conclusion, walang umiiral na biolohikal na relasyon sa pagitan ng mga partido. Ang sigaw ni Felicia ay humati sa hangin na parang kutsilyo. Tumayo siya mula sa kanyang upuan na may sirang mukha. Kasinungalingan iyan! Anak niya ako! Laging ako ang anak niya! Kaayusan! Hinampas ng hukom ang martilyo. Ginang, kontrolin ang inyong sarili o aalisin kayo sa sala. Felicia ay lumuhod. Nanginig ang kanyang katawan sa mga hagulhol na hindi na niya sinubukang pigilan. Mahal ako ni Papa. Paulit-ulit niya sa pag-iyak. Trinato niya ako tulad ng lahat. Hindi niya kailanman sinabi ang anumang bagay. Tiningnan siya ni Ramon at Eduardo nang hindi gumagalaw. Pinoproseso ang kanilang narinig. Ang kanilang kapatid, ang laging kumikilos na parang mas nakahihigit sa lahat at hindi nila kadugo. Naghintay ang hukom na tulungan ng mga guwardiya si Felicia na bumalik sa kanyang upuan. Dahil sa mga ebidensyang iniharap, nagpapasya ang korte na ito na ang demanda para sa pandaraya laban kay Nika Reyes ay ibinasura. Ang mga ari-arian ng korporasyon na ang pamana ng Lambak Incorporated ay lehitimong pag-aari ni Binibining Reyes. Huminto siya. Bukod pa rito, binubuksan ang investigasyon laban kina Ramon, Eduardo at Felicia Reyes para sa mga krimen ng pamemeke ng mga dokumento, procedural fraud at frustrated homicide. Mananatili silang nasa kustodiya hanggat matapos ang investigasyon. Lumapit ang mga guwardiya sa tatlong magkakapatid. Sumisigaw si Ramon na tawagin ang kanyang abogado. Nagpupumiglas si Eduardo. Wala nang lakas si Felicia upang lumaban. Nakita ni Nika silang lumabas na nakaposas, isa-isa. Hindi siya nakaramdam ng kagalakan, tanging isang malalim na kawalan kung saan dati ay may sakit. 3 buwan pagkatapos, si Nika ay nakaupo sa tabi ni Bagyo sa asyenda na ngayon ay pag-aari niya. Natapos na ang mga demanda. Nahaharap si Ramon at Eduardo sa mga kasong kriminal na magpapanatili sa kanila sa bilangguan sa loob ng maraming taon. Nawala si Felicia sa probinsya, hindi kayang harapin ang katotohanan tungkol sa kanyang pinagmulan. Patuloy na nasa tabi niya si Mang Tonyo, higit pa bilang pamilya kaysa empleyado. Natanggap ni Lorna ang proteksyon na ipinangako ni Nietzsche sa kanya at nagsisimula ng bagong buhay malayo kay Ramon. Ngunit may isang bagay na hindi pa nagagawa ni Nika, isang bagay na itinago niya para sa sandaling ito. Kinuha niya ang talaarawan ng kanyang ama at binuksan ito sa huling pahina, ang hindi niya kailanman nabasa dahil gusto niyang maghintay hanggat matapos ang lahat. Nanginig ang sulat kamay ni Don Alejandro, senyales na isinulat niya ang mga salitang iyon napakalapit sa kanyang katapusan. Nietzsche, kung binabasa mo ito anak, ito ay dahil ginawa mo ang inaasahan ko. Inalagaan mo si Bagyo nang walang sino mang gustong gumawa nito. Natagpuan mo ang itinago ko. Lumaban ka sa iyong mga kapatid at nanalo ka. Ngunit gusto kong malaman mo ang isang bagay pa. Isang bagay na hindi ko kailanman sinabi sa sinuman. Nang ma-diagnose ka ng lagnat na iyon sa edad na 3, sinabi ng mga doktor na hindi ka makakaligtas. Ginugol ko ang 3 gabi sa ospital na nagdarasal sa unang pagkakataon sa aking buhay. Ipinangako ko sa Diyos na kung ililigtas ka niya, ilalaan ko ang natitirang bahagi ng aking mga araw upang protektahan ka. Nailigtas ka at tinupad ko ang aking pangako. Lahat ng aking ginawa, ang mga nakatagong ari-arian, ang talaarawan na may mga ebidensya, ang sapatos kabayo ni Bagyo, ay upang tiyakin na walang sinumang makakakuha sa iyo ng iyong karapat-dapat. Alam kong susubukan kang sirain ng iyong mga kapatid kapag wala na ako at kaya't iniwan ko sa iyo ang mga sandata upang ipagtanggol ang iyong sarili. Ngunit ang pinakamahalagang katotohanan ay wala sa anumang dokumento. Ito ay nasa kung sino ka. Ang iba pang 4 ay naghihintay sa aking pagkamatay. Ikaw ay naghihintay sa aking paggaling. Bawat beses na binibisita mo ako, tinatanong mo kung ano ang pakiramdam ko, hindi kung magkano ang iiwan ko sa kanila. Iyan ang tanging mana na mahalaga anak. Isang puso na marunong magmahal ng walang hinihintay na kapalit. Lahat ng iba pa ay papel lamang. Nagmamahal sa iyo magpakailanman ang iyong ama. Isinara ni Nika ang talaarawan at idiniin ito sa kanyang dibdib. Umaagos ang luha sa kanyang mga pisngi
habang ang sikat ng araw sa hapon ay nagpapaliwanag sa asyenda. Dahan-dahang lumapit si Baguio na bahagyang pilay. Kumikinang ang mga peklat sa likod nito sa ilalim ng ginintuang liwanag. Isinandal niya ang kanyang ulo sa balikat ni Nietzsche na parang alam niya eksakto kung ano ang kailangan niya. Nagtagumpay tayo, bulong niya, hinahaplos ang leeg nito. Tama si Papa tungkol sa ating dalawa. Walang sinumang gustong sa atin, ngunit mayroon tayo sa isa't isa. Humangin mula sa lambak, nagdadala ng amoy ng mga bukirin na ngayon ay sa kanya. Sa isang lugar sa lupang iyon ay nakalibing ang kanyang ama, ang lalaking nagtago ng mga lihim sa loob ng 30 taon upang protektahan ang kanyang mga mahal sa buhay. Tumayo si Nietzsche at lumakad patungo sa pangunahing asyenda na sinundan ni Baguio ng dahan-dahan. Maraming trabaho ang kailangang gawin, mga ari-arian na pamahalaan, mga desisyon na gagawin, isang bagong buhay na itatayo. Ngunit bago pumasok, tumingin siya sa kalangitan sa huling pagkakataon. Salamat Papa sa lahat. Tila sumagot ang hangin, banayad na parang haplos.